Sinisimulan na naman natin ang kapanapanabik na pakikipagsapalaran sa anime ni Mesumi Makoto. Kaya, itong lalaki na ito ay parang karaniwang teenager lang, di ba? Tapos bigla siyang napunta sa ibang mundo. Umaasa pa naman siya na magiging kamangha-mangha ang karanasan niya. Pero teka, hindi yun ang nangyari. Dati sa Earth, pumapasok sa eskwela, nag-a-archery pagkatapos ng klase, tapos uuwi. Nang gabing yun, nagpapahinga lang siya sa kwarto niya, nagbabrowse sa internet. Pero biglang, pagdilat niya ng mata, lumulutang na siya sa kalawakan. Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, biglang sumulpot ang nilalang na ito at nagpakilalang pinuno ng kaharian ng gabi, si Tsukuyomi. Naroon siya para gawing bayani si Makoto at ipadala siya sa ibang mundong ito. At eto pa, malalaman niya na ang mga magulang niya ay galing sa ibang universo. Nakakagulat, di ba? Kaya pala wala siyang malalapit na kamag-anak sa normal na mundo. Sa isang punto, pumirma si Makoto ng isang kontrata na pumapayag sa pagpunta niya sa ibang universo. Tinataka ni Tsukuyomi ang kasunduan at binigyan siya ng mga kakaibang kapangyarihan para sa kanyang bagong buhay. Bigla na lang, bam! Naitleport siya sa kaharian ng isang makapangyarihang lord na hindi nagustuhan ang kanyang itsura. Pinagtawanan siya dahil pangit daw siya. Sayang naman. Hindi niya halos pinakinggan kung bakit siya naroon at tinrato siyang parang basura. Sa huli, binigyan niya siya ng kapangyarihan na nagpapaintindi at nagpapagsalita sa lahat ng wika maliban sa wika ng tao. Bago niya siya palayasin sa kanyang mundo, binalaan niya siya na huwag magkalat ng binhi sa mga tao. At ganun na lang, natapos ang kanilang hindi magandang pagkikita nang bumulusok si Makoto sa kalawakan, seryosong tinatanong ang kanyang mga desisyon sa buhay. Habang siya'y nahuhulog, sumigaw siya para sa kanyang buhay, ngunit sumaklolo si Tsukuyomi para seluhin siya. Salamat naman. Habang sila'y lumilipad sa kalangitan, ibinunyag ni Tsukuyomi ang tungkol sa lawak ng kapangyarihan ni Makoto. Sige, technically hindi na talaga siya mapatay ngayon, pero pinaalala sa kanya ni Tsukuyomi na pwede pa rin siyang mamatay. Malapit nang matapos ang usapan nila, nagsimula ng maglaho si Tsukuyomi dahil sa sobrang paggamit ng kapangyarihan, at bigla na lang siyang nawala, iniwan si Makoto na harapin ang pagbagsak. Pero ayos lang, ligtas naman siyang nakalapag. Kahit pagkatapos ng dramatikong pagbagsak na yon, sinubukan niyang hanapin kung nasaan siya at nagsimulang maglakad sa isang ilang sa loob ng 3 araw nang walang nakikitang kahit sino. Walang tao, hayop, o pagkain. Sa 4 araw, pagkatapos magpahinga, napagtanto niya na gumagalaw pa rin siya dahil sa kanyang mga kapangyarihan. Nang gabing yun, nakarinig siya ng isang babae na humihingi ng tulong at dali-dali siyang tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng ingay. Lumalabas na, siya ay tinatakot ng isang kakaibang higanteng aso na may 2 ulo. At ito pa, ang babae ay hindi rin pala tao. Isa siyang batang orc na parang baboy, at gusto siyang gawing hapunan ng asong may 2 ulo. Pero hindi papayag si Makoto na mangyari yon. Agad siyang kumilos at sumipa ng malakas, at natamba ang isang ulo na parang eksperto. Si Emma, iyon ang pangalan ng orc, ay takot na takot sa kung paano niya nilabanan ang halimaw at iniisip niyang banta siya. Sinubukan siyang kausapin ni Makoto, pero sa una, siya ay natataranta. Hanggang sa napagtanto niya na naiintindihan siya nito kaya nagsimula siyang magtiwala. Nagkaroon sila ng malalimang usapan kung saan ibinahagi ni Makoto ang kanyang nakaraan at binanggit na sinusubukan niyang humanap ng paninirahan ng mga tao. Ipinagtapat ni Emma na sila'y natigil sa isang ilang na lupa sa dulo ng kanilang universo na labis na nakaapekto kay Makoto, na nagpaalala sa kanya na hindi nagbibiro ang Panginoon tungkol sa pagpapadala sa kanya sa dulo ng kanyang mundo. Ipinakilala ni Emma ang kanyang sarili bilang isang Highland Orc at isiniwalat na siya'y nasa isang misyon na ialay ang kanyang sarili sa isang nagngangalang Shen dahil tigang ang kanilang lupain at ang kanyang kamatayan ay sinasabing tutulong upang ito'y muling tumubo. Dahil sa pagkaawa sa kanya, nagsimulang magtaka si Makoto kung ano kaya ang magiging buhay kung ililigtas niya ito. Ngayon, pagdating niya sa paninirahan ni Emma, simula na ang kanyang matinding paghahanap ng pagkain dahil ilang araw na siyang hindi kumakain. Kasama niya sa mesa ang 2 orc na kaibigan, nakatitig lang habang nilalantakan niya ang lahat ng karne na nakahain. Samantala, nagpapakita naman ng mga salamangka si Emma sa pamamagitan ng pagpapalutang ng mga bagay papunta sa mesa, na ikinamamangha ni Makoto. Mukhang pangkaraniwan lang ang mahika sa mundong ito, pero nagulat si Emma nang malaman niyang hindi man lang siya marunong gumamit nito. Naging interesado siya.
Hiniling ni Makoto na turuan siya nito. Pumayag naman siya, kaya agad silang nagsimula magsanay ng mga spell. Una, mahika ng apoy, at mukhang madali lang para kay Emma. Nang turn na ni Makoto, nagawa niya agad. Nadaig pa niya si Emma, pero pagkatapos, nadismaya naman ang mga nanunood na orc. Dahil mas mababa ang lakas niya kaysa inaasahan nila, kaya umalis sila. Ngayon, nag-aalala si Makoto dahil level 1 lang siya. Dahil naawa, nag-alok si Emma na turuan siya. Kinabukasan, nag-iwan si Makoto ng sulat kay Emma, na nagsasabing kumuha siya ng ilang spell at gamit para harapin si Shen. Binasa ito ni Emma at nakonsensya dahil halos hindi pa sila magkakilala. Samantala, inaakyat ni Makoto ang bundok kung saan nagtatago si Shen. Bago siya makarating sa pasukan, nagpasya siyang subukan ang mga bagong kapangyarihan niya. Pero oops, nagkamali ang kanyang pag-eensayo, at hindi sinasadyang sumabog ang pasukan. Ang resulta ng pagsabog ay tumama sa mga alagad ni Shen na nakapaligid, at bago sila tuluyang mawala, umamin sila na ginagamit nila ang kanyang pangalan para pagsamantalahan ang mga orc para sa mga alay. Ngayon, seryoso na ang sitwasyon para kay Makoto dahil nasa panganib siya kay Shen dahil sa pakikialam sa kanyang teritoryo. Dumating si Shen pagkatapos mawala ang kanyang mga alagad, at grabe, isa siyang dragon na may nakakabaliw na kapangyarihan at matigas na kaliskis. Isang epikong labanan ang nagsimula, ngunit nanindigan si Makoto. Nagawa pa nga siyang saktan, na ikinagulat ni Shen dahil akala niya ay hindi siya kayang talunin. Pagkatapos, parang ikinulong niya siya sa isang kahon at sinuri ang kanyang mga alaala. Habang nakakulong, naalala niya yung nakakahiyang pangyayari nung high school kung saan tinanggihan niya yung isang babae. Sa huli, nakawala siya sa loob ng kanyang isipan gamit ang kanyang kapangyarihan, at nalaman niyang interesado si Shen sa kanyang mga alaala. Humingi siya ng paumanhin sa pagiging masungit kanina at nagpakilala ng pormal. Bilang ganti, sinabi ni Makoto na siya ay galing sa ibang mundo. Bigla na lang, nagmungkahi si Shen na bumuo ng kontrata kasama si Makoto, na nagpabigla sa kanya. Ipinaliwanag niya ito sa kanya, sinasabing gusto niyang maging kasama niya dahil na-curious siya sa kanyang mga alaala. Pagkatapos ng ilang minutong pamimilit niya, sa wakas ay pumayag siya. Sinimulan nila ang ritual ng kontrata, simula sa 50 hanggang 50 na hati. Unang subok, bigong-bigo. Sobrang lakas ni Makoto, ganun din sa ikalawang round, kahit ibigay na ni Shen ang lahat. Sa huli, nagkasundo sila sa kontratang 20 hanggang 80, mas malaki ang parte ni Makoto. Pagkatapos ng lahat, nagbagong anyo si Shen sa isang napakagandang babae na nakasuot ng damit Hapones, at si Makoto naman ay nakatayo lang doon, hindi makapagsalita sa loob ng ilang segundo. Sunod, dinetalye ni Shen ang kanyang kontrata kay Makoto. Ipinaliwanag niya na ang mas mahinang nilalang ay nagkakaroon ng anyo ng mas malakas, kaya ganoon ang kanyang pagkalalaki. Pagkatapos, lumikha siya ng isang malabong portal at sinabihan si Shen na tumalon papunta sa kabilang panig. Ang portal na ito ay patungo sa kanyang sariling munting demi-planeta. Paghakbang ni Makoto, agad niyang nararamdaman ang pagbabago sa temperatura at presyon, dagdag pa na napakaganda ng tanawin, kaya nagtataka siya kung nasaan na naman siya. Bago ang kontrata, madilim at malungkot ang demi-planeta ni Shen, kaya lubos siyang namangha sa pagbabago. Naglalakad sa magandang hardin, nakita ni Makoto ang isang prutas na mukhang galing sa Earth. Dahil nakakain, kumuha siya ng isa at inalok kay Shen para tikman. Kumagat siya at nagningning ang kanyang mga mata dahil napakasarap, pero medyo nadismaya si Makoto dahil hindi ito kasing asim ng inaasahan niya. Lumipat, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para tingnan ang buong lugar at nakitang napakalaki nito. Sa pagkatanto nito, napangiti siya, iniisip na hindi siya kayang guluhin ng Panginoon kanina dito sa demi-plane. Binanggit din niya ang ideya na gumawa ng isang bayan doon, isang ilusyon na lungsod para tambayan sa susunod. Pagkatapos, tiniyak ni Shen sa kanya na hindi siya kasali sa mga sakripisyo sa Orc Village. Kaya, iminungkahi ni Makoto na bumalik sila para ayusin ang mga bagay-bagay. Maya-maya, binuksan ni Shen ang isang portal papunta sa tunay na mundo. Pagkalabas ni Makoto, tinawag siya ni Emma, sinusubukang babalaan na huwag labanan si Shen gaya ng plano niya. Hindi niya alam, katabi lang niya si Shen, at nagkaharap na sila kanina. Nang mapagtanto ni Emma ang nangyayari, nahimatay siya, kaya sobrang nag-alala si Makoto.
Nang gabing yun, nagpahinga sina Shen at Makoto sa mga bato para sa isang piging sa kanilang pamayanan. Habang nagsasayawan at nagdiriwang ang ibang mga orc dahil sa kanilang bagong kalayaan, hinaina ni Emma si Makoto ng pagkain at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanyang nayon. Samantala, nakipag-usap si Shen sa isa sa mga nakatatandang orc tungkol sa mga ginawang kabayanihan ni Makoto kamakailan. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, iminungkahi ni Shen na manirahan ang mga orc sa kanyang nasasakupan. Kinabukasan, gulat na gulat si Makoto nang makita niya ang buong nayon na yumuyuko sa kanya. Lumalabas na, kinumbinsi sila ni Shen na lumipat sa kanyang demi-plane. Medyo hindi komportable si Makoto tungkol doon, pero tiniyak sa kanya ng doble ni Shen na magiging maayos ang lahat. At nang makita ni Makoto ang mas batang bersyon ni Shen, nagulat siya. Iniisip na anak siya ni Shen. Sa huli, itineleport ni Shen ang buong village sa kanyang sariling dimensyon. Sa mga araw pagkatapos ng kanilang paglipat, ginugol ni Makoto ang kanyang oras sa pag-aaral ng mahika at pagsasanay ng mga spell. Isang araw, natapos ni Shen ang panunood ng isang buong anime series mula mismo sa mga alaala ni Makoto. Gustong-gusto na niya ang susunod na episode, pero hindi pa papayag si Makoto na mapanood niya ito. Kaya, pumayag siya sa mga kondisyon nito at sa huli ay nakakuha ng karapatang mapanood ito. Habang naghahanap siya ng kailangan niya, nagsimulang alalahanin ni Makoto ang kanyang nakaraan, tinitingnan ang mga lumang litrato ng kanyang mga magulang. Alam niyang sila ay mula sa mundong ito, at iniisip niya na magiging maganda kung malaman ang tungkol sa kanilang paglalakbay sa unibersong ito. Nang hapon ding yun, may isang matandang duwende ang biglang dumaan, hinahabol ng isang malaking itim na gagamba. Iniwasan niya ang ilan sa mapanganib na atake ng gagamba, nagtataka kung bakit ito narito. Samantala, naririnig ni Makoto ang ilang orc na nahihirapang putulin ang isang puno para sa kahoy. Nang malaman niya ang kanilang problema, hinugot niya ang isang maliit na punyal at pinalakas ito sa pamamagitan ng mahika. Ginamit niya ito upang magkaroon ng isang malinis na hiwa at walang kahirap-hirap na binuhat ang kahoy mula sa pinagputulan nito. Hindi makapagsalita ang mga orc, lubos na humanga sa galing ni Makoto. Matapos siyang tumulong sa kahoy, ginamit niya ang kanyang mahika upang pagalingin ang braso ng isang orc, kaya't gulat na gulat ang iba. Ang tanging problema ay hindi niya magamot ang sarili niyang kamay matapos itong masugutan ng kanyang daga, kaya binalot niya ito upang pigilan ang pagdurugo. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Shen na karga si Baron, ang matandang duwende, na nawalan ng malay. Sa una, akala ni Makoto na may ginawa si Shen sa kanya, ngunit agad niyang sinabi na ang kanilang demi-plane ay inaatake. Binabalaan niya ito na ang kanyang sugat ay aakit sa halimaw. Biglang, ang itim na gagamba na iyon ay sumulpot sa demi-plane ni Shen. Naghahanap ng masusugod kahit sino. Natataranta si Makoto nang makita ito. Pero kalmado lang si Shen. Nang hikayatin siya nitong lumaban, tumanggi siya, sinasabing siya na ang bahala sa mga orc at duwende. Tumabi siya, hinahayaan si Makoto na harapin ang itim na gagamba mag-isa. Nagpakawala ng mga sapot ang gagamba sa kanya, pero naiwasan niya ito na parang bihasa. Sa pagtataka, nagtanong si Makoto kung saan nanggaling ang gagamba, at sinabi ng duwende na ito ang itim na gagamba ng kapahamakan, isang maalamat na hayop na nabaliw dahil sa walang katapusang gutom. Dagdag pa ni Shen na ang kanyang hindi masiyan siyang gana ang nagtulak dito sa labis na pagkasira. Sa bagong kaalamang ito, napagtanto ni Makoto na ang gagambang ito ay isang malubhang banta. Nagsimula siyang maghanda para sa laban, pinapalakas ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mahika upang dagdagan ang kanyang lakas, liksi, at bilis. Nagsimula ang paghaharap sa gagamba habang inihahanda niya ang isang napakalakas na atake. Kahit na mas malaki ang gagamba kaysa sa kanya, ginagamit niya ang kanyang bilis para iwasan ang mababangis nitong atake. Sinubukan niyang polanan nito ng elemental magic, ngunit mabilis na naghihilom ang mga pinsala ng gagamba. Kaya, nagpakawala siya ng isang malaking pagsabog ng apoy na tumama ng husto sa gagamba, sinundan ng atake mula sa himpapawid na pansamantalang nagpatigil sa laban. Habang nagpapagaling ang gagamba, si Shen na nanunood, pabirong sinabi na baka may gusto ang gagamba kay Makoto dahil malaki ang pinsalang nagawa nito. Kitang-kita sa mukha ni Makoto ang pagkagulat. Parang tama nga si Shen, pero bago pa man niya maisip, tuluyang naghilom ang gagamba at humanda sa pangalawang laban. Sa pagkakataong ito,
mas agresibo ang gagamba, tinagos ang depensa ni Makoto at itinulak siya sa puno. Sa kabila nito, nakapag-focus si Makoto at nagpakawala ng bugso ng mana na nagpatamba sa gagamba. Habang nagpapagaling ang gagamba, nagpakawala si Makoto ng sunod-sunod na nakamamatay na atake, na nagpatulala kay Shen. Sa wakas, nagpakawala siya ng isang napakalakas na atake na nagpalipad sa gagamba sa buong lugar, pero naubos ang kanyang mana at nawalan siya ng malay pagkatapos. Nakakagulat sa lahat, muling nabuo ang gagamba at hinayla ang walang malay na katawan ni Makoto papalapit sa kanya. Sumugod si Shen para habulin si Makoto, pero napansin niya na parang nahuhumaling ang gagamba sa kanya. Sumingit siya, hinihingi na ibalik si Makoto. Ang kaunting pagtutol mula sa gagamba ay nagtulak kay Shen na gumanti ng isang malakas na tama na nagpabagsak kay Makoto sa lupa. Matapos makuha si Makoto, kinausap niya ang itim na gagamba. Kinukumbinsi itong bumuo ng kontrata kay Makoto. Pagkasabi ni Shen ng ideya, pumayag agad ang gagamba, at kahit hindi nagpaalam kay Makoto, pinirmahan nila ang kontrata. Pagkatapos ng ritual, ang itim na gagamba ay nagbagong anyo sa isang cute na babae na ikinagulat ni Shen. Nang araw ding yun, nagising si Makoto at nakitang gumaling na ang lahat ng sugat niya, at katabi niya ang itim na gagamba sa kanyang bagong anyo. Kahit nakaibig-ibig ang hitsura niya, kinabahan si Makoto, nakakaramdam ng kakaiba sa kanya. At ilang oras ang nakalipas, habang tulog si Makoto, ginawa nina Emma at Shen ang kanilang makakaya para pagalingin siya. Papunta sa kasalukuyan, sinimulan ng itim na gagamba na ikwento ang lahat ng kanyang hindi nalaman. Habang wala siyang malay, nang malaman ni Makoto na pumirma ng kontrata sa kanya ang gagambang ito, talagang nagulat siya, iniisip na ang mga kontrata ay nangangahulugang pahintulot. Dagdag pa, ang nakakakilabot na aura at pagiging malandi ng gagamba ay nagpapakaba sa kanya. Saka naman pumasok si Shen sa kwarto kasama ang isang duwende na nagngangalang Baron. Nagpakilala si Baron kay Makoto, na ginawa rin niya, at pagkatapos ay pinasalamatan niya si Makoto sa pagharap sa itim na gagamba dahil ligtas na ang kanyang bayan. Hindi niya alam na naroon mismo ang gagamba, nagmumukhang kaibig-ibig. Sumakay na lang si Makoto sa buong sitwasyon, sumusunod sa kung ano ang ginagawa ni Shen. Pagkatapos, nakikiusap si Baron kay Makoto na hayaang manirahan ang kanyang mga tao sa demi-plane. At tumalon si Makoto, parang, sige ba, bakit hindi? Kinabukasan, nakatayo si Makoto sa harap ng maraming bagong nilalang na handa nang lumipat sa demi-plane. Kasama niya sina Shen, Mini Shen, at Mio, kaya naghiyawan ang mga tao. Sa isang punto, naisipan nilang tawagin si Makoto na Young Master, pero sabi niya, hindi ako yan. Pero nang makita niya ang kanilang sabik na mga mukha, pumayag siya, at mas lumakas pa ang hiyawan nila. Maya-maya, nagpakilala si Eld, ang pinuno ng matandang duwende, dahil magtatagal ang mga tao niya dito. Pinagmasdan niya ang mga katangian ni Makoto at tinanong kung may misyon siya mula sa babaeng Panginoon. Namumula ang mukha ni Makoto at sabi niya, hindi pwede, kasi hindi niya gusto ang Panginoon. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Mio at Shen ang kanilang mga tagasunod kay Makoto dahil lahat sila ay maglilingkod sa kanya. Ang mga tagasunod ni Mio ay parang mga taong gagamba, pero medyo mas kalmado. Ipinapaliwanag niya na nabubuhay sila dahil sa mana at dugo ni Makoto mula sa mga nakaraang laban. Gulat na gulat si Makoto, pero pinipigilan niya ang sarili. Kapag tapos na ang mga formalidad, kinausap niya ang lahat, pero ipinauubaya niya ang mga detalye kay Mio at Shen dahil may mas mahalaga siyang gagawin. Sa hapon ding yun, naglakad si Makoto papunta sa pamayan ng tao na nakita niya kahapon. Pero pagdating niya, handa na silang sumugod. Sinubukan niyang ipaliwanag kung bakit siya naroroon, pero hindi sila nagkakaintindihan, at nagsimula silang magpaulan ng mga pana sa kanya. Tumakbo siya, na bumuo ng pananggalang para protektahan ang sarili. Habang tumatakbo, naalala niyang ginawa ng babaeng Lord na imposible para sa kanya na makipag-usap sa mga tao o ang kabaliktaran. Nang gabing yun, nakaupo siya sa ilalim ng tulda na nagdadalamhati sa sarili. Dumating si Emma para pasayahin siya, at doon niya natuklasan na naiintindihan niya ang wika ng mga tao. Kinumpirma rin ni Mio at Shen yun. Nakaupo lang si Makoto doon, gulat na siya lang ang hindi makakonekta sa mga tao. Dagdag pa, nagtataka siya kung bakit siya inatake. May ibinulala si Shen, na nagsasabing dahil daw ito sa kanyang mana.
Mukhang napakarami raw ng mana niya kaya inaakala ng mga tao na isa siyang uri ng demonyong hari. Sabi ni Emma, kaya niya namang kontrolin ang kanyang mana, pero sa tuwing sinusubukan niya, hindi niya ito makayanan. Kaya, nangako siyang pag-aaralan ang wika ng mga tao at kukuha ng mga gamit para mapigilan ang kanyang mana. Lumipas ang 1 linggo, at gumaganda na ang kanyang pag-aaral ng wika ng mga tao. Lumipas ang 1 pang linggo, at nakakuha siya ng singsing mula sa isa sa mga duwende para makatulong na mapigilan ang kanyang mana. Pero nang sinubukan niyang isuot ito, biglang, nabasag ang singsing, dahil sa sobrang lakas ng kanyang mana. Pagkalipas ng 1 buwan, bihasa na siya sa pananalita ng tao pero hirap pa rin magsalita. Kaya, sinimulan niyang eye project ang mga salitang gusto niyang sabihin na parang hologram, at gusto naman ito ni Mio. Maya-maya, nakakuha siya ng bagong singsing na tinatawag na drop near, at ito'y talagang gumagana para pigilan ang kanyang mga kapangyarihan. Kinabukasan, nagbihis sila ni Mio at Shen, at pumunta sila sa Zetsuya, ang pamayanan ng mga tao, sakay ng karwaheng puno ng prutas bilang pagbabalat kayo. Sa may gate, tinago siya ng kanyang maskara, at binola ni Shen ang bantay para sila papasukin. Habang nasa Zetsuya sila, pumunta sila sa isang guild ng mga adventurer. Kinumbinsi ni Mio at Shen ang receptionist na hindi makapagsalita si Makoto, na mas madali para sa kanya na gamitin ang kanyang holographic chat. Pagkatapos, nagkwento ang receptionist tungkol sa mga bakanteng trabaho at ranggo ng mga adventurer. Tiningnan ni Makoto ang notice board at nakita ang isang mataas na ranggo na adventurer na nagngangalang Mills Ace, na nagtataglay ng SS rank na may power level na 444. Samantala, gumamit sina Mio at Shen ng measuring scroll para sukatin ang kanilang mga power level, at napakalakas nila, kaya nagulat ang lahat sa guild. Umabot ang power level ni Shen sa 1,320, at ang kay Mio naman ay umabot sa 1,500. Ang agwat na yon ang nagpapainit kay Shen dahil gusto niyang mapantayan si Mio. Pagkatapos kunin ang kanyang guild card, nagtanong siya tungkol sa susunod na mataas na ranggong adventurer, at ang receptionist ay nagkwento tungkol kay Sofia Bolga, ang Dragon Slayer, na nasa level 920. Ang usapan tungkol sa Dragon Slayer na ito ay nagpukaw kay Shen, at nagtanong siya kung anong uri ng dragon ang pinabagsak ni Sofia. Mukhang isang Greater Dragon Lancer na nagpapalamig sa Empire ang napabagsak nito. Samantala, tinitingnan ni Makoto ang isang scroll na panukat at nalaman niyang level 1 pa rin siya, na nagpataka sa lahat kung saan ba galing ang taong ito. Paglubog ng araw, nag-check-in si Mio at ang grupo sa isang inn. Sinubukan ng resepsyonista na singilin sila ng napakataas na presyo para sa isang kwarto, pero sinabi ni Shen na parang, gusto mo bang mabuhay pa? Umalis ka, at sa huli, mas mura ang binayaran nila. Pagkatapos nilang mag-ayos, sinabi ni Makoto na parang sinusundan sila. Nararamdaman din ito ni Shen, at naghanda siyang magbantay. Nang gabing yun, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may ilang kaina-hinalang tao na nakasuot ng itim na lumapit sa karwahe ni Makoto. Si Shen, na nagbabantay, ay nakaramdam ng gulo at binunot ang kanyang espada, handang magtanggol. Samantala, sina Mio at Makoto ay pauwi galing sa hapunan nang makasalubong nila ang isang batang babae na nagngangalang Rinan. Nakita ni Makoto ang bata at nagtaka kung bakit gising pa ito ng ganitong oras. Sinabi niya kay Mio na ayusin ang sitwasyon, pero medyo naging matigas ito sa babae. Dahil dito, napagsungitan siya ni Makoto at tinanong ng sunod-sunod ang babae tungkol sa kanyang ginagawa. Habang kinakausap niya si Rinan, bigla itong umiyak at yamakap sa kanya, kaya nagmungkahi siya na bumalik na sa inn. Samantala, isang hindi kilalang adventurer ang nagtatago sa sulok, nakangisi ng kakaiba habang nangyayari ang lahat. Sa inn, formal na nagpakilala si Rinan kay Makoto at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang buhay. Ipinaliwanag niya na ang pamilya niya ay siya at ang kanyang kapatid na babae lamang, na nawawala na ng mahigit 1 buwan matapos umalis para maghanap ng trabaho. Dahil doon, pinalaya si Rinan sa kanyang apartment dahil hindi siya nakabayad ng upa. Labis siyang nadadala kapag pinag-uusapan yon, sobra niyang namimiss ang kanyang kapatid, at sa ibang lugar naman. Hinarap ni Shen ang mga magnanakaw na gustong nakawin ang karwahe ni Makoto. Sinubukan niyang magpigil, pero 2 sa kanila ang napahamak dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Nang makita niyang tumatakas ang isa sa mga magnanakaw, agad niya itong hinabol at nahuli sa tamang oras.
Nang gabing yun, ikinwento ni Shen kay Makoto ang lahat, pero hindi siya natuwa sa paraan ng pakikipaglaban nito. Dinala nila ang isa sa mga walang malay na magnanakaw pabalik sa bahay tuluyan para tanungin. Sa lahat ng ito, nakilala ni Rinan si Shen at ipinakita sa kanya ang isang guhit ng hitsura ng kanyang kapatid. Akala ni Shen ay maganda ang pagkakaguhit, ngunit nang makita ito ni Makoto, kakaiba ang naging reaksyon niya na nakaagaw ng pansin ni Shen. Maya-maya, lumabas ng silid si Rinan para kumuha ng hapunan, pero mukhang sobrang nag-aalala siya tungkol sa isang bagay. Biglang bumalik si Mio, galit na galit dahil daw ang pangit ng hapunan. Pagpasok niya, nakita niya si Makoto na naghahalungkat sa mga alaala ng babaeng magnanakaw na nahuli ni Shen kanina. Pagkatapos ng kanyang imbestigasyon, ibinunyag niya na ang mga magnanakaw ay nasa guild, at konektado rin sila kay Rinan. Dagdag pa, mula sa mga alaala ng mga magnanakaw, nalaman niya kung nasaan ang kapatid ni Rinan. Hinihiling niya kina Shen at Mio na tulungan siyang hanapin ito, at kahit na parang hindi tama ang tiyempo, pumapayag si Mio, dahil na rin sa nakikita niya sa mga mata ni Makoto. Ang kakaibang reaksyon ni Makoto sa drawing ay dahil kamukha ng kapatid ni Rinan si Hasagawa, isang babaeng crush niya noong high school. Sa pagbubukang liwayway, umalis sina Shen at Mio para tuparin ang misyon ni Makoto. Sa daan, binanggit ni Shen ang reaksyon ni Makoto sa drawing ni Rinan. Akala ni Mio na ang babae sa drawing ay isang dating kaibigan niya, pero pinabulaanan ito ni Shen, na sinasabing walang kaibigan si Makoto sa mundong ito. Ang tiwalang ito ay galing sa kakayahan niyang salain ang mga alaala nito gamit ang kanyang kapangyarihan. Kapag nalaman ito ni Mio, medyo nagseselos siya dahil hindi siya nabigyan ng ganoong kalapit na ugnayan. Pero, hindi nagbabalak si Shen na magbigay pa ng mas personal na impormasyon tungkol kay Makoto. Nang sumunod na umaga, lumabas si Makoto kasama si Rinan para magbenta ng prutas. Habang papunta sila, naalala ni Rinan ang isang panahon na kasama niya ang kanyang kapatid. Noong mga panahong yun, nahihirapan si Toa sa pera matapos magkaroon ng masamang karanasan sa isang halimaw. Isang araw, hindi na umuwi si Toa, at naisip ni Rinan na tumakas papunta sa susunod na bayan. Nang malapit na siyang umalis, hamarang si Lion at pinigilan siya. Sa kasalukuyan, nakahiga si Toa na walang malay sa isang silong sa ilalim ng lupa. Noon, ang pamilya ni Rinan ay mga adventurer sa loob ng maraming henerasyon, ngunit nawala ng isa nilang kamag-anak ang kanilang pinakaiingatang maikling espada sa laban na nagtulak kay Toa na maglakbay sa ilang para mabawi ang karangalan ng kanyang pamilya. Sa kasalukuyan, sina Mio at Shen ay pumasok sa cellar at pinalaya si Toa. Pagkalabas nila, nakasalubong nila ang pinakamagaling ni Mil, ang pinakamalakas na adventurer sa Zetsuya. Nang hapon ding yun, matapos makipagpalit ng prutas para sa pera, bumalik sina Makoto at Rinan sa inn. Pagdating nila, nagdahilan si Rinan na may nakalimutan siya sa bahay. Pagkaalis niya, naghinala si Makoto, dahil malinaw niyang sinabi na siya ay pinalayas, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang subaybayan ang kanyang mga hakbang dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Samantala, nakipagkita si Rinan kay Lion, na siyang namamahala sa mga magnanakaw na sumalakay kay Shen kanina. Sa kanilang pag-uusap, pinipilit ni Lion siyang magnakaw ng pera kay Makoto, na nangangakong maibabalik nito ang kanyang kapatid. Nag-aalangan si Rinan, ngunit ang kaligtasan ng kanyang kapatid ang nangingibabaw, kaya't muli siyang nag-iisip. Paglabas niya ng silid, napagtanto ni Makoto na ang buong lugar ay magulo dahil sa nangyayari. Sa anumang paraan, si Lion at ilang mga lalaki mula sa Adventurers Guild ay nagsaanib puwersa kasama ang alas ni Mil upang harapin sina Shen at Mio. Bago magsimula ang gulo, nagmungkahi ang astig ni Mil na magsama-sama, pero sina Shen at Mio ay ayaw, nananatili silang tapat kay Makoto, na ikinatawa ng astig ni Mil at ng kanyang mga kasamahan. Kaya anong ginawa nila? Nagtulungan sila at sinubukang suntukin ng malakas ang astig ni Mil, pero hindi man lang siya natinag dahil sa kanyang mahikal na harang. Samantala, nakaupo si Rinan sa labas ng bahay tuluyan, nag-iisip-isip tungkol sa sinabi sa kanya ni Lion. Bigla na lang, sinabihan siya ng resepsyonista ng bahay tuluyan na umalis na dahil nakakasama siya sa negosyo. Dumating si Makoto, na tinakat ang resepsyonista dahil sa nangyari kanina kay Shen. Binalingan niya si Rinan, na humingi ng paumanhin sa inutos sa kanya. Nalulungkot si Makoto para sa kanya at nangako na pagbabayaran ni na Lion at ng iba pa ang ginawa nila sa kanya.
Sa kabilang banda naman, sina Shen at Mio ay naghahanda ng harapin ang pinakamagaling ni Mil at ang kanyang mga kasama. Kahit na mas marami sila, sumugod sila at umatake ng todo kina Mil at sa kanyang grupo. Sa isang punto, hinawakan ni Mio ang pinakamagaling ni Mil at sinimulan siyang sampilan, at namaga ang mukha nito. Sumali si Shen, gumawa ng gulo, at nagulat si Toa sa lakas nila. Pagkatapos ng gulo, ang pinakamagaling ni Mil, na parang lobo na ang mukha, ay tinakat si Rinan gamit ang kutsilyo sa leeg, at sinabing papatayin niya ito kapag hindi nila siya pinakawalan. Hirap siyang magsalita dahil sa namamaga niyang mukha, pero walang awa sina Shen at Mio. Nang pabagsakin nila ang alas ni Mil, nagsimula ng magtalo sina Shen at Mio kung sino ang mas magaling sa laban. Ito ay humantong sa mas maraming sira habang sinusubukan nilang patunayan kung sino ang mas malakas. Nang mawala ang usok, natagpuan na rin ni Rinan ang kapatid niyang si Toa at niyakap ito, lumuluhang tuwa. Nang hapon ding yun, nagpasalamat silang dalawa kay Makoto at sa kanyang mga kasamahan sa pagliligtas sa kanila mula sa mga adventurer. At bilang huling pangyayari, ginapos ni Makoto sina Shen at Mio gamit ang seda ng gagamba at itinapon sila sa bintana dahil sinira nila halos ang buong pamayanan. Nang maglaon ng araw na yun, naglakbay si Makoto papunta sa susunod na nayon. Huminto sila sa isa pang guild para muling magparehistro, at labis na nagulat ang receptionist nang marinig niya ang tungkol sa pagkawasak ng Zetsuya dahil sa mga halimaw. Ipinaliwanag ng isang tagapagsalaysay sa kanya na sina Shen at Mio ang nagtaboy sa mga halimaw, ngunit hindi talaga makapaniwala ang receptionist na sina Mio at Shen ay may kapangyarihang higit sa 1,000. Samantala, nalaman ni Makoto na hindi siya makapagparehistro dahil nawala na ang kanyang impormasyon mula sa Zetsuya. Sinabi sa kanya ng receptionist na magparehistro sa T-side para sa mga bagong guild card. Matapos marinig ito, lumapit si Makoto kay Shen at binirong siya tungkol sa pagganap ng isang gawain sa gabi. Na kanya talagang kinagigiliwan dahil parang isang magandang paraan ito para magsanay at umangat laban sa kanyang karibal na si Mio. Samantala, tuwang-tuwa naman si Mio dahil mapapasaka niya si Makoto habang wala si Shen. Pagkatapos sa guild, nagpatuloy si Makoto papunta sa T-side. Sa daan, nakaramdam siya ng ilang halimaw sa unahan at sinabi kay Mio na asikasuhin ang mga ito. Boom! Pinatumba sila ni Mio agad-agad, kaya si Rinan at ang iba pa sa karwahe ay napahanga. Nang aalis na sana si Makoto, sumulpot si Tua at sinabi sa kanya na kunin muna ang mahalagang parte ng mga halimaw. Bagamat natubili siya noong una, pumayag din siya dahil sa pangungulit. Kinabukasan, lumipad sila papalapit kay Suji, at dahil sa kanilang paglalakbay, nakakuha sila ng magagandang materyales mula sa mga halimaw. Pero teka, binabalaan ni Rinan si Makoto tungkol sa ilang lumilipad na halimaw sa unahan na may mga bihirang parte na napakamahal. Inutusan ni Makoto si Mio na asikasuhin ang mga ito, pero umatras siya ng ipaliwanag ni Tua at ng iba pa kung paano sila patayin nang hindi nasisira ang mahalagang mga parte. Pero si Makoto, pinadali niya ang lahat, perpektong tinapos ang mga halimaw at iniwan ang lahat na nagtataka. Tinipon nila ang mga parte ng halimaw at ipinagpatuloy ang paglalakbay papuntang T-side. Pagdating sa lungsod, dumaan si Makoto sa isang guild para magparehistro ulit, simula sa pinakamababang ranggo, pero sobra siyang tiwala siyang mabilis siyang tataas sa ranggo. Tiningnan niya ang ilang mga patalastas ng trabaho at nakakita ng isang espesyal na trabahong may ranggo mula sa Rembrandt Trading Company at alok na maghanap ng mga mata ng ruby. Tuwang-tuwa, naalala niyang kamakailan lamang siyang nagkaroon ng ilan sa mga iyon. Hati niya ang mahahalagang materyales kay Tua at sa grupo, kinukuha ang malaking bahagi ng mga mata ng ruby. Pagkatapos noon, medyo nalungkot sina Tua at ang iba pa dahil malapit nang matapos ang kanilang panahon kasama si Makoto. Para ipagdiwang ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay, iminungkahi ni Makoto na kumain silang sama-sama at lahat ay sumang-ayon. Nang gabing yun, nagkita sina Makoto at Tua sa labas ng isang restoran para sa hapunan kasama ang iba pang miyembro ng grupo. Sa loob, nagulat si Makoto nang nakakita siya ng putahe na eksaktong katulad ng isang hiwa ng karne na gustong-gusto niyang tikman mula sa isang mangga. In-order niya ito at kasantamis ito ng inaasahan niya. Tumulo ang luha ng tuwa sa kanyang mukha, na medyo nag-alala kay Tua. Habang kumakain, pinuri ng isang babaeng manlalakbay na nagngangalang Luisa si Makoto sa walang kahirap-hirap na pagtalo sa mga pambihirang halimaw kanina.
Tapos nandyan si Hazel, na medyo lasing, na tinatanong kay Makoto kung ano ang plano niyang gawin sa mga mata ng Ruby. Nakilala ni Makoto si Hazel bilang isang dalubhasa sa alkemiya at ipinaliwanag na gagamitin niya ang mga ito para sa trabaho sa guild. Isa pang manlalakbay, si Ranina, ang nagdala ng mga inumin at biglang gustong makipagbuno kay Makoto para makita kung sino ang mas malakas. Spoiler, panalo siya na parang wala lang, lahat sila ay napanganga, lalo na si Ranina, na hindi pa natatalo ng ganoon kadali. Maya-maya, nagdala si Mio ng isa pang round ng karne para kay Makoto pero triple ang dami. Nagulat siya kung gaano karami ang kinakain nito, pero kumain ito na parang kampyon, ubos agad. Sa isang punto, kinumprante ni Tua si Makoto tungkol sa trabaho niya sa Rembrandt Trading Company, sinasabi na nakarinig siya ng mga usap-usapan na kainahinala. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Makoto at Mayo sa isang bahay tuluyan para sa gabi. Sa daan, inutusan ni Makoto si Mio na tumakbo para kunin ang mga kagamitan mula sa kariton, dahil nag-aalala siya na baka maloko sila ng mga magnanakaw tulad noong sa The Last City. Binanggit niya ang babala ni Tua tungkol sa ang Rembrandt Trading Company, at dahil tuso si Mio, pinapayagan niya itong kunin ang mga kagamitan pero hindi niya maiwasang mapangiti, iniisip na sa wakas ay mapapasaka niya na si Makoto. Pagdating niya sa bahay tuluyan, sinubukan niyang gawing isa na lang ang kama, umaasa na mapipilitan itong sumama sa kanya, pero bago pa niya maisegawa ang plano niya, bumalik si Makoto na may dalang mga kagamitan, kaya medyo nabigo siya dahil hindi nagtagumpay ang pakane niya. Dagdag pa rito, pagkahiga ni Makoto sa kama, agad siyang nakatulog, na lalo lang nagpainis kay Mio. Kinabukasan, bumalik sila sa demiplane sa pamamagitan ng portal kung saan tumakbo sina Emma at Mini Shen para yakapin si Makoto, halatang miss na miss siya. Nagbigay si Emma sa kanya ng update sa kalagayan, tungkol sa lahat ng nangyari simula nang umalis siya. Karamihan sa demiplane ay umuunlad kung saan nagtutulungan ang lahat ng uri sa iba't ibang proyekto, pero binanggit ni Emma ang isang bagay na lubos na ikinagulat ni Makoto. Ginagamit nila ang kaalaman mula sa kanyang mga alaala para itayo kung nasaan sila ngayon. Nang banggitin ni Emma ang kanyang mga alaala, tila interesado si Mio pero nanahimik. Tinanong niya si Emma kung nakontak na niya si Shen, dahil hindi kaya ni Makoto. Sabi ni Emma, hindi pa rin, kahit gamit si Mini Shen, na bahagi niya. Ilang sandali pa, tumatakbo papalapit si Eld kay Makoto, at iniwan niya ang kanyang tungkod. Nagulat si Makoto, paano siya nakakatakbo? Sabi ni Eld, gumawa siya ng isang magandang aparato para tulungan siyang makalakad. Kay Makoto's believe, pero hindi niya gusto ang napiling baluti ni Eld. Hindi ito pabor sa mga negosyante. Sa kabutihang palad, may iba pang gamit na mas epektibo. Sinubukan niya ito at nalaman niyang kaya nitong umayon sa kanyang pangangailangan sa mana. Ipinaliwanag ng tagagawa, isang duwende na nagngangalang Rugi na gumawa ng singsing ni Makoto, ang mga katangian nitong sumisipsip ng mana. Pero pagkasuot ni Makoto, nasira agad ito dahil puno na ito ng mana, kaya naman gusto niya agad ng isa pang kasuutan mula kay Rugi na mas matibay. Kinabukasan, bumalik si Makoto sa Aiga para tapusin ang trabahong yun para sa Rembrandt Trading Company. Pagdating niya sa gusali, nakilala niya ang isang lalaki na agad nagsabi sa kanya na mali ang lahat ng ginagawa niya. Noong araw ring yun, isang adventurer na walang nakakakilala ay nagtatanong ng husto sa receptionist sa Aiga tungkol sa isang lalaki na kumuha ng trabaho sa Rembrandt. Detalyado niyang tinatanong kung ano ang hitsura ng lalaki, ang kanyang suot, lahat-lahat, at sinagot naman siya ng receptionist. Samantala, sa Rembrandt Trading Company, isang lalaki na nagngangalang Patrick Rembrandt ay nakikinig ng mabuti kay Makoto. Ipinakilala ni Makoto ang kanyang sarili ng pormal at sinabi niyang gusto niyang magsimula ng negosyo at magkaroon ng magandang relasyon sa Rembrandt Trading Company. Pero dahil si Makoto ay bago pa lang sa bayan at bata pa, sinabi ni Patrick na maling lugar ang pinuntahan niya. Isa pa, hindi siya masyadong interesado sa usapan dahil lumabas na hindi nakuha ni Makoto ang mga mata ng Ruby gaya ng sinabi sa trabaho. Pero baliktad ang sitwasyon, ibinagsak ni Makoto ang isang pares ng mata ng Ruby sa mesa ni Patrick, kaya gulat na gulat ito. Nakita ni Patrick ang mga mata at nasabi niyang, "Ay, sorry, hindi kita sineseryoso." Dahil nagtataka, tinanong ni Makoto si Patrick kung bakit niya kailangan ang mga mata. Ipinaliwanag ni Patrick na kailangan niya ang mga ito para sa isang espesyal na gamot para sa kanyang asawa at anak na may malubhang sakit.
Matapos siyang pakinggan, nag-alok si Makoto na samahan siya kapag ginagawa ang gamot dahil may kilala siyang dalubhasang alchemist na makakatulong para makatipid ng pera. Patrick. Tapos nung nabanggit ni Patrick kung gaano karaming mata ng ruby ang kailangan para gumaling ang isang tao, sabi ni Makoto, kaya kung kumuha pa ng mas marami para sa'yo. Para kay Patrick, parang nanalo siya sa loto dahil sa wakas ay may sapat na siyang mata ng ruby para iligtas ang pamilya niya. Bilang pasasalamat, binigyan niya si Makoto ng resibo na nagpapatibay ng kanilang usapan. Bago umalis si Makoto, sinabi niya na pupunta siya sa Merchants Guild para magparehistro. Binati siya ni Patrick ng good luck sa pagpasa sa test ng guild, na medyo nakakagulat kay Makoto dahil hindi siya kailangang kumuha ng test sa ibang guild na pinasukan niya. Nang maglaon nung araw na yon sa Merchants Guild, tiningnan ni Makoto ang detalye ng test at nalaman niya na pwede pala siyang kumuha nito. Kinuha niya ang manual para sa written test mula sa ang receptionist at pagkatapos niyang basahin-basa, sabi niya, pwede ko bang kunin ang test na ito ngayon? Gulat na gulat siya kasi akala niya mahirap. Maya-maya, nagpapahinga lang si Makoto sa isang silid-aralan, naghihintay sa kanyang tagasuri. Nang dumating na ang tagasuri, humingi siya ng paumanhin sa pagkalate at binigay kay Makoto ang test booklet. Lumipas ang oras, at tapos na si Makoto sa test, kitang-kita ang pagkamangha sa mga mata ng tagasuri. Sinuri niya ang mga sagot ni Makoto at napagtanto niyang tama lahat, walang mali. Lumalabas na mas mababa ang pamantayan ng edukasyon sa mundong ito kaysa sa nakasanayan ni Makoto, pero sinabi ng tagasuri sa kanya ang tungkol sa pangalawang test na may kinalaman sa pagkuha ng mga kagamitan. Gusto nila na humanap siya ng kristal na pangsakay, hugis maze, at maraming iba pang pambihirang bagay. Kahit parang mahirap, iminungkahi ni Makoto na ipagpalit na lang ang sobrang mahalagang gamit. Nang ilabas niya ang mga ito, gulat na gulat ang tagasuri, hindi niya akalain na may tinatago palang ganoon si Makoto. Sa huli, binati ng tagasuri si Makoto sa pagpasa sa dalawang pagsusulit. Pagkatapos makipag-usap sa tagasuri, bumalik siya sa resepsyonista, at nalaman niya na bukas pa ang guild card niya. Sa balitang yun, lumabas siya sa kalye, sobrang gutom at nangangarap ng isang bundok ng pagkain. Samantala, si Shen ay todo kayod, nagpapatamba ng mga halimaw para magprakti. Sa kanyang demiplane, inaalagaan ng kanyang mga orc at mga tagasunod ang ilang halimaw para sa isang piging. Kapag handa na ang malaking pagkain, hinihiwa niya ito sa masasarap na piraso at agad na sumusubo, nilalantakan ang isang bante ng karne habang ang kanyang grupo ay sumasabay sa piging. Sa isang punto, sinabi ng isa sa kanyang mga orc kay Shen na pumasok si Mio sa memory vault, kung saan nakasulat sa mga slate ang lahat ng alaala ni Makoto. Dali-daling pumunta si Shen sa vault, sabik na makapanood ng ilang anime na hindi pa niya natatapos. Pagdating niya doon, nakita niya si Mio na nagsasali ng mga alaala sa ilang tab na malinaw. Si Emma, na naroon din, ay binati si Shen at hinilingan siyang tumulong sa mga pagsasalin. Nag-aalangan si Shen, pero sabi ni Emma, kapag hindi ka tumulong, isusumbong ko kay Makoto na bumalik ka sa demiplane ng Patago. Kaya napapayag si Shen. Habang nagsasalin sila, naglabas si Shen ng ilang gamit para manood ng anime. Hindi gusto ni Mio ito, pero hindi niya pinigilan. Sa halip, kinausap ni Mio si Shen tungkol nung iniwan siya kasama si Makoto. Naisip ni Shen nung una na may nangyaring kakaiba, pero kumalma siya nang aminin ni Mio na pinanood lang niya matulog si Makoto. Sa tisig, umorder si Makoto ng inuming may lasang citrus sa isang restaurant. Sumimsim siya at napagtanto niyang malayo ito sa lasa noong nasa dati pa siyang mundo. Sinubukan niya ulit, umaasa ng mas masarap, pero wala, mas malala pa. Maya-maya, bumalik si Makoto sa kabilang dimensyon kung saan ibinalita ni Mini Shen sa kanya ang tungkol sa mga prutas. Sinabi niya na hindi maganda ang panahon para gumawa ng mas maraming prutas. Pagkarinig niyan, tinanong niya kay Mini Shen kung kumusta na ang proyekto sa lungsod ng ilusyon, na ginagawa bago siya umalis. Sabi niya, ginagawa pa rin ito, pero medyo naguguluhan ang mga manggagawa sa plano. Iniisip ni Makoto na ipagpalit ang mga produkto ng kabilang dimensyon sa lungsod, pero mahirap magbenta ng isang bagay sa taong hindi alam ang halaga nito. Para ayusin yun, plano niyang hayaang pumasok ang mga adventurer sa kabilang dimensyon at palalabasin sila na may dalang ilang produkto. Para makabuo ng magandang reputasyon at magkalat ng mga tsismis tungkol sa lungsod ng ilusyon.
Pagkatapos, ginagamit ni Shen ang kanyang telepatiya para tawagin si Makoto sa Memory Vault. Pagdating niya doon, nakita niya sina Mio at Shen na naghihilahan sa isang alaala. Medyo dismayado siya dahil akala niya ang pagtawag ni Shen sa kanya ay may kinalaman sa isang importanteng bagay. Para malaman kung ano ang nangyayari, tinanong niya ang isang babae sa vault kung ano ang problema at nalaman niyang sumingit si Shen sa demiplane nang hindi nagpapalam sa kanya. Nang mapansin ni Shen at Mio na naroon siya, nagsimula silang magpaliwanag, na nagdulot ng palitan tungkol sa kung bakit sila nag-aaway. Sa huli, inayos ni Makoto ang sitwasyon at binigyan silang dalawa ng mga gawain. Nang gabing yun, si Makoto, sina Mio at Shen ay nagpapalipas ng oras sa isang bahay tuluyan sa Siege. Kinukwento ni Makoto ang kanyang mga planong makipagnegosyo sa Rembrandt Trading Group, at medyo kampante siya na magagawa niyang makipagtulungan kay Patrick dahil sa magandang reputasyon ng kumpanya. Pagkatapos nilang magkwentuhan, umalis si Makoto para kumuha ng higaan. Dalawa ang higaan sa kwarto. Habang natutulog sila, nakatanggap si Makoto ng mensahe mula kay Hazel, ang alchemist, na nagkukumpirma na pwede siyang makipagnegosyo kay Patrick. Kinabukasan, nakipagkita si Makoto kay Hazel para makipagkita kay Patrick. Tapos, yung kainahinalang lalaki na nakita dati ay nagtatanong sa receptionist tungkol kay Makoto, nagtatago sa isang eskinita. Habang pinapanood niyang umaalis si Makoto, sinabi niya sa kasama niya na tipunin ang lahat ng adventurer na kaya niya. Nag-aalok na bayaran sila ng kahit ano para lang mapigilan si Rembrandt sa gusto niya. Sa tunog ng mga nangyayari, mukhang malaki ang galit ng lalaking ito sa kumpanya ng Rembrandt. Noong nakaraan, todo-todo si Patrick sa lalaking sumumpa sa kanyang asawa at mga anak na babae hanggang sa mamatay. Ngayon, tumalon tayo sa kasalukuyan kung saan sumulpot si Makoto sa mansyon ng Rembrandt, at naghihintay na si Hazel kay Patrick. Medyo kinikilabutan siya sa katotohanang magtatrabaho na si Hazel para kay Patrick. Sobrang maimpluwensya ang pamilya Rembrandt, at ayaw na ayaw niyang mapunta sa masamang panig nila. Maya-maya, sumulpot si Morris at dinala sila sa isang silid kung saan gagawa si Hazel ng gamot. Puno ito ng mga sangkap, at inilatag ni Morris ang mga ito para kay Hazel. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan ni Hazel ang ritual para gawin ang gamot. Ngunit habang abala siya, napansin ni Makoto ang isang maliit na pagkakamali sa paraan ni Hazel at, nang hindi niya napapansin, binago niya ang ritual para mas mapabilis ang paggawa ng gamot. Malapit na matapos ang proseso, nagsimula nang magsalita si Morris tungkol sa ilang bulaklak ng ambrosia na maaaring ipalit sa mga mata ng ruby na ginagamit nila. Tila, ginagamit lang ang mga mata ng ruby dahil sobrang bihira ang mga bulaklak. Napangiti si Makoto dahil naisip niyang ang mga bulaklak na yun ay maaaring magpabago sa kanyang negosyo. Ilang minuto ang lumipas, natapos ni Hazel ang 12 ng gamot at ibinigay kay Morris. Na sumibat para dalhin yun kay Patrick. Sinusubukan ni Hazel na gumawa ng mas marami, pero nang biglang bumalik si Morris, nag-uno niya ang huling batch. Dahil mahirap gawin ang gamot na yun, sumaklolo si Makoto gamit ang kanyang mahika para saluhin ang nahuhulog na dosis bago pa ito bumagsak sa sahig, na ikinagulat ni Morris dahil hindi niya yun inaasahan mula sa kanya. Pero walang dapat sayangin na oras. Nagmadaling hanapin ni Makoto at Hazel si Patrick gaya ng pakiusap ni Morris. Pero nang marating nila ang opisina ni Patrick, nakita nilang nakabalot ang isa niyang braso. Nagtataka, nagtanong si Makoto kung anong nangyari, at sinabi ni Patrick na nilabanan ng asawa niya ang gamot. Parang kampyon, nalulungkot siya kasi akala talaga niya makakatulong ang gamot na yun sa paghihirap niya. Ang sumpa ay nagpaubos ng lahat ng kanyang buhok, tinanggal ang ganda na naaalala niya. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, nagpresenta si Makoto na tingnan ang asawa ni Patrick para ibigay mismo ang gamot. Medyo nagdududa si Patrick kung kaya ni Makoto, pero sinuportahan siya ni Morris dahil nakita niya ang kaya niyang gawin kanina. Kaya, pumunta si Makoto sa kwarto ng asawa ni Patrick, gamit ang espesyal na amoy para ilabas siya. Nang lumabas siya sa wakas, sumugod siya sa kanya ng galit, pero naiwasan niya ito na parang eksperto. Sa huli, pinigilan ni Makoto ang kanyang pagwawala at naipainom sa kanya ang gamot, na nagbalik sa kanya sa normal. Nakakalungkot na aabutin pa bago tumubo ulit ang kanyang buhok. Habang tumutubo ulit, pero tuwang-tuwa si Patrick sa resulta. Sunod, pupunta si Makoto para gamutin ang isa sa mga anak ni Patrick,
at sa pagkakataong ito, mas madaling ibigay ang gamot. Pero pagkatapos, sa isang klasikong pagkakamali, sumugod si Hazel para ibigay kay Makoto ang huling 12 at natapilok, nabitawan niya ito. Bago pa man ito bumagsak sa lupa, nasalo ito ni Morris, at natulala na lang si Makoto sa gulat. Kinuha niya ang huling 12 kay Morris, at pagkatapos ay umalis para ayusin ang huling anak ni Patrick. Pero sa pagkakataong ito, napansin niya na ang isang ito ay mayroon pa ring bahagi ng kanyang katinoan. Gayunpaman, nang maging agresibo siya, mabilis niya itong pinakalma, at binigyan si Patrick ng pagkakataong bigyan siya ng gamot. Nang gabing yon, habang nagpapahinga ang asawa at mga anak ni Patrick, nagpapasalamat siya kay Makoto sa ginawa nito. Pinupuri din niya ang Panginoon dahil nakalaya na ito sa pagdurusa, na medyo ikinainis ni Makoto. Bakit? Dahil hindi niya gusto ang Panginoong yon dahil hindi siya nito tinrato ng maayos noong una siyang dumating sa mundong ito. Pagkatapos makipag-usap kay Patrick, lumabas siya ng mansyon at nagtungo sa mga kalye. Habang papunta, naabutan siya ni Miu at Shen dahil namimiss na talaga nila siya. Pero bigla silang inatake ng ilang adventurer. Naiwasan ni Makoto ang unang atake, pero sa kabutihang palad, nanatiling walang galaw sina Miu at Shen kahit tinamaan sila ng malakas na salamangkang apoy. Ang mga umaatake ay si Lime Latte, yung lalaking may galit sa Rembrandt Trading Company, at ang kaibigan niyang si Miu. Hindi umiwas sina Miu at Shen dahil gusto nilang makita kung anong klaseng lakas ang meron ang mga kalaban nila. Si Lime Latte ay nagpatawag ng maraming adventurer para maging backup at inalok niya si Miu ng pera para sumama sa kanya. At teka, tinanggap ni Miu ang alok at sumama kay Lime Latte. Gulat na gulat si Shen dahil hindi niya inakalang gagawin ni Miu yun, pero parte lang pala yun ng plano nila Makoto at Miu para pigilan si Shen na tuluyang magwala sa laban dahil gustong-gusto niyang subukan ang lakas niya laban kay Miu. Bago pa man sila magsimulang maglaban, inihayag ni Lime Latte na siya ay naghihiganti dahil konektado si Makoto sa Rembrandt Trading Company. At sa impormasyong yun, ibinubulong ni Makoto kay Shen sa pamamagitan ng telepathy na magpigil at magbigay lang ng kaunting awa sa mga lalaki. Tapos, simula na. Ang Rumble ay nagsisimula sa pagpapalitan ng suntok ng grupo ni Lime Latte at ng grupo ni Makoto. Hindi maganda ang nangyayari sa panig ni Lime Latte dahil ginugulpi ni Shen ang mga tauhan niya. Frustrated, humihingi siya ng tulong kay Miu, pero sinabihan siya nito na huwag na dahil nangako siyang hindi siya makikialam. Samantala, sinusubukang tumakas ng kaibigan ni Lime Latte gamit ang teleportation magic, pero habang ina-activate niya ito, tinapak siya ni Makoto palayo sa magic circle niya, na ikinagulat ni Lime Latte. Ngayon, sa desperasyon, sumugod si Lime Latte kay Shen ng direkta, pero siya ang napuruhan dahil bumawi si Shen at pinabagsak siya sa lupa. Saglit na naisip ni Shen na tapusin na si Lime Latte, pero nagbago ang isip niya nang makita niya ang isang alaala nito. Sa huli, humingi ng paumanhin si Lime Latte kay Makoto dahil sa pagtulog na ginawa niya sa pamilya ni Patrick. Sinita siya ni Makoto, sinabing hindi lang ito basta tulog, kundi sumpa ng kamatayan. Nakipagtalo si Lime Latte, kaya hinala ni Shen na nagsisinungaling siya. Para linawin ang lahat, nagkwento si Lime Latte tungkol sa kung paano siya nagpapalipas ng oras sa paborito niyang bar nang malaman niya na ang mga adventurer na gumawa ng gulo sa Rembrandt Trading Company ay nagdurusa at nawawala ng trabaho. Nabalitaan din niya ang tungkol sa ilang adventurer mula sa ampunan na namatay kamakailan. Nag-init ang ulo niya, lalo na nang may nagmungkahi na isumpa ang pamilya ni Patrick para matulog. Ngayon, ipinapaliwanag niya na ang sumpa ay para patulugin sila, hindi para patayin. Pagkatapos ng kanyang kwento, naniniwala si Shen sa kanya, at dahil doon, pinapayagan ni Makoto si Lime Latte na pumunta para tignan ang kanyang mga kasamahan. Ngunit bago siya umalis, gusto ni Miu ang kanyang bayad, kinukuha niya ang lahat ng gintong barya na mayroon si Lime Latte, sinasabing ang sobra ay interes. Parehong nagulat si Lime Latte at Makoto sa kanyang katapangan. Lumipas ang ilang araw, at dumating si Lime Latte sa bahay ni Patrick para humingi ng tawad. Pinatawad siya ni Patrick, pero sinabi niyang kailangan niyang bawasan ang kanyang paglalakbay. Nakakagulat, sinabi ni Lime Latte na magre-retiro na siya ng tuluyan. Nang maglaon, nakasalubong ni Shen si Lime Latte na may dalang regalo mula kay Makoto. Hindi kalayuan sa kanya ang ampunan na sinusubukan niyang protektahan kanina, at binanggit ito ni Shen dahil nakita niya ito sa kanyang mga alaala.
Lubos na nagulat si Lime Latte sa kanyang lakas at nagtaka kung sino siya. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, iniabot ni Shen sa kanya ang regalo, at ito ay isang espada. Tuwang-tuwa siya nang makita ito dahil sa tingin niya ay astig ito. Sa wakas, nagtanong si Shen, na hikayatin siyang magtrabaho para sa kanya bilang isang especially iya, at masaya naman siyang pumayag. Habang papalubog ang araw, nag-uusap sina Patrick at Morris tungkol sa kung paano magiging banta si Makoto kapag naglunsad na siya ng sarili niyang kumpanya. Narinig ni Shen ang usapan nila at napagtanto niyang hindi naman pala sila talaga mabubuti. Nagsimula siyang mag-isip na baka isinumpa ng albularyo ang pamilya ni Patrick dahil sa kanilang sakim na ambisyon. Maya-maya, bumalik si Shen sa kabilang mundo, para lamang makatanggap ng masamang balita mula kay Emma tungkol sa kalagayan ng kabilang mundo. Habang nanananghalian, ibinulgar ni Emma na medyo nanlulumo ang mga mandirigma ng kabilang mundo matapos magsanay kasama si Mio at Shen. Kaya, naisip ni Makoto na tingnan mismo kung ano na ang kalagayan ng mga mandirigma. Pinapante niya si Shen para makipag-usap sa mga tauhan nito, at pinasunod kay Mio. Sa gubat, palihim na nilapitan ni Makoto, Emma, at Mio ang ilang orc para makinig sa kanilang usapan gamit ang kanyang mahika. Sabi ng mga orc, ayos na ayos ang magsanay kasama sina Shen at Mio, pero pagkasama si Makoto. Talagang mahirap dahil sobrang lakas ng mahika niya. Nalungkot si Makoto nang marinig ito, at sana naghinay-hinay siya noong mga sesyon ng pagsasanay. Bumalik si Shen pagkatapos makipag-usap sa kanyang mga tagasunod, at sinabi kay Makoto ang nalaman niya. Nagtutuloy, lumabas, ang kanyang mga nasasakupan ay may parehong pag-aalinlangan sa sarili tulad ng mga orc, at mas mahina kaysa sa kanyang inaakala. Ito'y nagbukas ng isipan kay Makoto tungkol sa paglikha ng paraan para makapag-usap ang lahat upang may bahagi nila ang mga estratehiya sa pakikipaglaban. Tuwang-tuwa si Shen sa plano ni Makoto, pero sa paraan ng kanyang pagpupuri dito ay nag-aalala siya na baka may masaktan. Nang hapong yun, nagtipon ng lahat ng mandirigma mula sa iba't ibang lahi sa paligid ni Makoto, Shen, at Mio. Tinawag ni Shen ang pinakamalakas na manlalaban mula sa mga orc at sa uring Mist Lizard. Ang mga Mist Lizard ay karaniwang grupo ni Shen, na may balat na parang dragon. Lumapit si Aga Race para sa mga orc, habang si Lidi naman ang kumatawan sa mga Mist Lizard. Nagsimula ang laban ng si Mini Shen. Ipinahayag na tuloy ang laban. Nag-iinit ang laban habang nagpapalitan ng suntok ang parehong mandirigma at umiiwas na parang mga dalubhasa. Sa isang punto, gumamit si Aga Race ng atake na halos sum-ira sa plataporma ng labanan. Napanganga si Makoto doon, pero hindi pa tapos si Lidi. Sinubukan niya ang isang mabilis na atake, pero nasangga at napahampas sa lupa. Nanaig si Aga Race. Pagkatapos, pinuna ni Shen ang kanilang estilo ng pakikipaglaban, at malinaw na hindi siya humanga. Iminungkahi niya na magdaos ng lingguhang mga kaganapan kung saan maaaring maglaban ang mga mandirigma sa individual na laban upang suriin ang kanilang mga kalakasan at ay ranggo sila. Ang mga makakakuha ng mataas na puntos ay magiging mga mandirigma ng karangalan. Talagang sinabi niya sa ang hindi gaanong interesado na marahil ay maghanap ng ibang karera. Kapag natapos na siya, sumenya si Mini Shen kay Makoto na magbigay ng ilang salita. Sang-ayon si Makoto sa mga ideya ni Shen, ngunit binago ito upang magsama ng mas maraming sesyon ng pagsasanay para palakasin ang mga mandirigma. Pagkatapos, si Mio, Makoto, at Shen ay nagpunta sa guild ng mga mangangalakal upang makipag-usap sa resepsyonista. Sinuri ni Shen ang antas ng kanyang kapangyarihan at nalaman niyang medyo mas mababa siya kaysa kay Mio. Samantala, nakipag-usap si Makoto sa resepsyonista at nalaman na ang nangungunang adventurer, si Lime Latte, ay nagretiro na at ang iba ay nagpapagaling ng mga sugat. Nakakagulat, napagtanto, siya ang dahilan ng mga pinsalang yun. Malakas siyang tumama. Kaya pumayag siyang sanayin ng isang adventurer para pumalit sa grupo ni Toa at sang-ayon din ang receptionist. Sa demiplane, nakikiusap si Makoto kay Shen na sanayin ang grupo ni Toa. Pumapayag siya, pero hindi niya maiwasang isipin si Toa nang lumayo si Makoto. Naalala niya kung paano nag-react si Makoto nang malaman niya ang tungkol kay Toa, at napagtanto niya na siguradong may kilala siyang katulad nito sa nakaraan niyang buhay. Nang nakangiti, nagdesisyon siyang sanayin agad si Toa para hindi na siya maging pabigat kay Makoto. Nang maglaon, pinagdaanan ni Shen ang grupo ni Toa sa ilang mahihirap na pagsasanay,
gaya ng inaasahan mo mula sa isang. Shen ay isang dragon na walang kartihan. Sabi niya, tingnan natin kung paano ninyo haharapin ang isang grupo ng mababangis na hayop, pero nang humarap sila sa isang lobo, bigla silang nanghina at kinailangan pang sumaklolo si Shen. Gumawa siya ng harang para magkaroon sila ng oras at pinangaralan sila tungkol sa mga estratehiya sa laban, pagpaplano, at mga yugto ng pag-atake. Pagkatapos ng klase niya, inalis niya ang harang at kinuha si Hazel, at naghanda ang iba na talunin ang mga hayop. Sa huli, nakakuha sila ng ilang bihirang parte ng hayop pagkatapos ng mahirap na laban. Pagkatapos, iniwan sila ni Shen para harapin ang isang lungga ng mga unggoy ng mag-isa, kahit medyo mababa pa ang kanilang mga antas. Tiwala siya na malalampasan nila ito, kahit mukhang nagdududa sila. Kinabukasan, nakipagkwentuhan si Shen sa resepsyonista tungkol sa sesyon ng pagsasanay. Nagulat ang resepsyonista nang marinig na iniwan ni Shen ang party ni Toa sa lungga ng unggoy, dahil ito'y nasa mapanganib na kagubatan ng tinarak. Ngunit habang iniisip pa niya ito, dumating ang grupo ni Toa sa guild na may mga bahagi ng hayop, na nagpapatunay na nagawa nila ito. Ang resepsyonista at iba pang mga adventurer ay napahanga, at ang grupo ni Toa ay kinilala bilang mga nangunguna sa guild. Kalaunan, hiniling ni Makoto kay Mio na hanapin ang mga bulaklak ng ambrosia para sa kanyang negosyo, at hulaan mo. Nasa kagubatan ng tinarak ito, na kilala bilang mapanganib. Hindi natinag si Mio at tinanggap ang misyon, habang umalis si Makoto para magtayo ng kanyang tindahan. Sa hapon, nakipagkita siya kay Patrick sa Rembrandt Trading Company para pag-usapan ng negosyo. Sabi ni Makoto sa kanya na kapag umarangkada na ang Kazanoha Trading Company, gusto niyang umupa ng espasyo sa tindahan ni Patrick. Payag si Patrick at sinabing may bakante nga, pero umalis si Morris para tumawag para masiguro ang espasyong iyon dahil medyo kainahinala si Patrick. Nakita ni Patrick ang plano ni Makoto. Ang pag-upa ay para iwasan ang mga regulasyon sa ari-arian ng kaharian ng Yin. Sa huli, nagmungkahi si Patrick ng isang neutral na lugar na hindi sakop ng kahit anong kaharian, pagkatapos ay humingi siya ng oras para makakuha pa ng impormasyon tungkol dito. Lumakas ang loob ni Makoto, at nagpasalamat siya kay Patrick sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos makipag-usap kay Patrick, bumalik siya sa kalahating planeta, tuwang-tuwa na nagkakatotoo ang kanyang mga plano. Sa ibang lugar, dumating si Mio sa kagubatan ng tinarak kasama si Akina, isa sa kanyang mga taga-sunod. Napansin nila ang ilang ibang mga adventurer na naglalakad-lakad sa gubat, walang kamalay-malay sa dalawang misteryosong figura na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Nang maglaon ng araw na iyon, sobrang galit si Ares, isa sa mga misteryosong figura sa gubat, dahil may mga adventurer na napadpad sa kanyang teritoryo. Nakatayo siya sa tabi ng mga adventurer na walang malay na tinamaan ng mga pana. Si Aqua, ang kaibigan ni Ares, ang gumawa nito. Sabi niya, talagang paparusahan ko sila kung hinawakan nila ang bulaklak na iyon. Samantala, ang mga mamamayan sa nagdaraos ng handaan ang mga nasa demiplane para ipagdiwang ang malaking tagumpay ni Makoto sa kanyang bagong negosyo sa labas ng mundo. Kaya, humarap si Makoto para magsalita sa mga tao, kahit na hindi talaga siya sanay na nasa sentro ng atensyon. Pagkatapos, inalok siya ni Mini Shen ng inumin, at gustong-gusto niya yon. Tinapak niya ng bahagya ang ulo nito, at nahiya naman si Mini Shen dahil sa koneksyon niya sa kanyang fragment, si Mini Shen. Sa kabilang banda, dumating si Mio na may dalang pagkain na alam niyang gusto niya. Gusto sana niyang subuan siya, pero hindi natuloy ang plano niya dahil sumubo na agad si Makoto. Pinapanood ni Shen ang nangyayari at hinayla niya si Mio para sa isang lihim na proyekto. Pagkaalis niya, sumulpot si Akina para tingnan. Kausap si Makoto tungkol sa kanyang misyon sa kagubatan ng tinarak. Habang binabasa niya ang report, tinatanong niya ito kung paano naninirahan ang kanyang mga tao sa demiplane. Nakangiti ito at sinasabing nakisama na sila ng maayos at nagpapatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain ng walang problema. Pagkaalis ni Akina, dumating si Lidi na may dalang report tungkol sa lahi ni Makoto. Sinabi niya na may natutunan silang magagandang taktika mula sa kanilang mga training session at tinapos sa pagsasabing natalo niya si Agares kamakailan, kaya naman humanga si Makoto. Nang gabing yun, nakipag-usap si Baron kay Makoto tungkol sa buhay dito at sa labas. Sa kanilang pag-uusap, natuklasan ni Makoto na matagal nang hindi umaalis si Baron sa demiplane.
Dahil mayroon siyang malubhang galing sa paggawa, iminungkahi ni Makoto na dapat niyang patakbuhin ang kanyang bagong tindahan sa TSEG. Tuwang-tuwa ang Baron at agad na pumayag. Pagkatapos, habang nagkakainan, nag-uusap sina Mio at Shen sa kakahuyan ng mapagtanto ni Shen na hindi na niya maramdaman si Makoto sa malapit. Napansin din ito ni Mio, ngunit nag-aalala na siya ngayon. Siniguro siya ni Shen na sinasabing bumalik na si Makoto. Dali-dali silang nagpunta para hanapin siya na nagpaprakti ng archery, at nang makita siya ni Mio, bigla siyang tumakbo papalapit, mahigpit siyang niyakap dahil buhay siya. Ang reaksyon naman ni Shen ay kakaiba. Kumbinsido siya na maraming beses na sigurong nawala si Makoto habang nagpaprakti. Dahil sa kanyang pagtataka, tinanong niya ito tungkol sa kanyang teknik sa pagpana at sinimulan niya itong ipaliwanag. Bumagsak para sa kanya. Ipinapaliwanag niya kung paano siya nagtutok bago tumama sa target, kaya napagtanto ni Shen na ang kanyang matinding pagtutok ay nagmumukha siyang wala sa mundo ng mga buhay. Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi ni Mio dahil akala niya ay mawawala na siya. Sa ibang usapin, binanggit ni Shen na tumataas ang mana ni Makoto dahil sa matinding pagsasanay sa archery. Grabe ang training niya kaya ang antas ng kanyang mana ay nakikipagpaligsahan na sa babaeng lord na nagdala sa kanya dito, nang ibulalas niya ang impormasyong ito. Gulat siya, pero ang pinaka-nagulat sa kanya ay ang kanyang mana ay literal na nagpapalawak sa demiplane. Nagbabala si Shen na sinasabing kung malaman ito ng babaeng lord tungkol sa antas ng kanyang mana, malamang naubusin siya nito. Kaya, iminumungkahi niya na kailangan niyang kumuha ng kagamitang nagpipigil ng mana para hindi siya mapansin. Kinabukasan, si Makoto ay mukhang pagod na pagod habang naglalakad sa T-Sage. Magulo ang isip niya dahil nahihirapan siyang mag-focus sa kanyang archery. Oh, at may nangyari rin kanina na gumugulo sa ulo niya. Kagabi, sumulpot si Mio sa kanyang silid na sinusubukang lumapit sa kanya. Nung una, hindi niya nakuha ang ibig sabihin nito at sinabi na lang na matulog na siya. Hindi niya na-realize hanggang mamaya na iba ang ibig sabihin nito. Kaya, ngayon, tinutulungan ni Makoto ang isang demi-human na pulutin ang kanilang mga gamit na nahulog sa lupa, at nang makita niya ang mukha ng lalaki, naintindihan niya kung bakit akala ng mga tao na isa siya sa kanila. Nang magsimula ng uminit ang sitwasyon, sinubukan ng isang magandang babae na ilayo si Makoto para sa gabing iyon. Pero bago pa man maging mainit ang mga pangyayari, biglang dumating sina Mio at Shen para hilahin siya palayo sa babae. Nang gabing yun, parang isang balisa sila, pinapagalitan siya dahil akala nila balak niyang makipagtalik sa babae. Sinusubukan ni Makoto na ipaliwanag na nagkataon lang na nagkita sila, pero hindi naniniwala ang mga kaibigan niya. Kumbinsido si Mio na hindi siya sapat para sa kanya, at nakipag-isa siya kay Shen para subukan ang isang mapusok na paraan ng pang-aakit. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, napunit nila ang shirt ni Makoto, gusto nilang magkaroon ng kanilang ang pakikitungo sa kanya, pero bigla na lang nawala si Makoto sa pamamagitan ng isang portal ng ulap, kaya nag-alala si Mio sa kanyang kalooban. Pagkaraan ng ilang minuto, natagpuan ni Emma si Makoto na nakabitin patiwarik sa isang puno. Ipinahayag niya na handa na ang kanyang bagong kasuutan na nagpipigil ng mana, na nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Kinabukasan, sinukat ni Makoto ang kanyang bagong kasuutan na dinisenyo ni Rugi, kumpleto sa mga singsing na nagpipigil ng mana. Bumagay ito sa kanya, at nagbigay siya ng thumbs up. Sakto namang dumating si Mio at hinahanap siya. Sa gubat, humingi siya ng paumanhin sa mga ginawa niya noong nakaraang gabi. Kahit pinatawad siya ni Makoto, medyo naging alanganin ang sitwasyon sa pagitan nila. Para maibsan ang tensyon, binanggit niya ang mga bulaklak ng ambrosia. Binabanggit niya kung paano inaalagaan ng ilang uri ang mga ito, at gusto niyang makipag-usap para makakuha ng ilan. Iminungkahi ni Mio na siya na lang ang makikipag-usap ng mag-isa, pero sabi ni Makoto, hindi, gusto ko kasama kita. Kinabukasan, nagtungo silang dalawa sa kagubatan ng Tinarak. Habang papalalim sila, sinabi ni Mio na may sumusunod sa kanila. Sa isang pagkakataon, ginamit ni Mio ang kanyang mga sapot para pigilan ang mga adventurer na sumusunod sa kanila, at tinalian sila ng mahigpit. Nanatili siya kay Makoto hanggang sa matagpuan nila ang mga bulaklak ng ambrosia. Nang makita nila ang mga bulaklak, malinaw na may nag-aalaga sa mga ito. Kaya, hinawakan niya sa kamay si Mio, dahil gusto niyang hanapin ang mga nag-aalaga. Habang naglalakad sila,
Hindi mapigilan ni Mio na mapangiti dahil sa kilig na humahawak. Kamay ni Makoto, pero biglang sumulpot sina Aqua at Ares at sinira ang kanilang sandali. Kaya nagalit si Mio, tinanong nila si Makoto kung ano ang ginagawa niya sa kanilang gubat, at tiniyak niya sa kanila na wala siyang masamang intensyon at gusto lang makipag-usap. Ngunit nang dumating ang iba pang adventurer, naghinala agad ang kampo ni Aqua, at inakalang magnanakaw sina Makoto at Mio. Doon na nagsimulang maghagis ng mahika si Ares kay Makoto, at napilitan siyang tumakbo. Habang tumatakbo siya, nagpa siya ang isa sa mga adventurer na sumama sa kanya, at lumalabas na ito pala yung babae kanina na gustong akitin siya. Sa isang punto, nagawa niyang ilihis ang mahikang pinakawalan ni Ares, na naging dahilan para magpakawala si Aqua ng mga atake ng mahika sa kanya. Laking gulat niya, na harang ni Makoto ang mga yon. Umaatake, kaya labis na nagulat si Aqua. Samantala, nagngingit-ngit sa galit si Mio dahil nasira ang masaya niyang sandali. Doon pa rin sa kakahuyan, nagtulungan ang ibang mga adventurer kasama si Makoto para iwasan ang mga atake ng mahika ni Aqua. Habang ginagawa nila yon, ginamit ni Shen ang kanyang kapangyarihan para makausap si Makoto. Nagmakaawa siya na tulungan siya sa gulo niya, at pumayag naman si Shen pagkatapos niyang alukin ito ng isang alok na hindi niya matanggihan. Kaya, nilinlang ni Makoto ang mga adventurer na akala nila ay sinunog niya sila, tapos binigyan niya si Mio ng kanyang dugo para maibalik siya sa dati niyang pagkatao. Labis na nagulat sina Aqua at Ares dito. Ito ay parang isang kakaibang tagpo para sa kanila. Sinubukan pa ni Aqua na sabugan ng mahika si Mio at Makoto, pero hamarang si Mio para pigilan ang kanyang mga spell. Samantala, ginamit ni Makoto ang kanyang mga kapangyarihan para pansamantalang pigilan sina Aqua at Ares sa paggamit ng kanilang mahika. Sa ibang lugar, yung mga ibang adventurer kanina ay napadpad sa ilusyonaryong syudad na ito, walang kamalay-malay na nasa isang demiplane sila dahil unang beses nila ito. Maya-maya, sumulpot si Mini Shen kasama ang mga orc, at binabati sila sa syudad. Balik sa Tinarak Forest, ibinunyag ni Makoto kina Aqua at Ares na gusto lang niyang makipagnegosyo. Sa pagkarinig nito, dinala siya ni Aqua at Ares sa kanilang nayon, na lumabas na nayon pala ng mga ogre sa gubat. Maya-maya, nagkita sina Makoto at Mio sa konseho ng mga matatanda na namamahala sa nayon. Sinalubong sila ng isang matanda, si Nilja Story, at sa una, akala ni Makoto ay mga elf sila, pero agad siyang sinabihan na hindi, dahil hindi sila kumukuha ng lakas mula sa mga espiritu. Pero biglang sumulpot ang anak ni Nilja Story, si Adono, at sinabing ang kanilang lahi ay halos mga ninuno na ng mga elf. Nakipag-usap siya kay Makoto para malaman ang dahilan nito sa pagpunta sa gubat. Inamin ni Makoto na isa siyang negosyante na naghahanap ng mapagkakitaan. Adono ay hindi sang-ayon doon dahil naniniwala siya na walang simpleng negosyante ang makakatalo kina Aqua at Ares. Ngunit napagpasyahan niyang bigyan ng pagkakataon si Makoto at umalis para gawin ang kanyang bagay. Nang maglaon ng araw na yon, kinulit ni Aqua at Ares si Makoto na makipagkita sa kanilang amo. Gustong-gusto ni Aqua na makilala niya ang kanyang amo, ngunit hindi siya interesado. Iginigiit ni Ares na hindi ito magiging problema, at biglang, sumulpot ang kanilang amo, si Mondo, na sumire sa isang pader. Nais malaman ni Mondo ang tungkol kay Makoto dahil tinalo niya sina Aqua at Ares kanina. Inilahad niya ang kanyang kamay para makipagkamay, nakangiti at dinadama ang kamay ni Makoto. Samantala, nagngingit-ngit si Mio dahil naiinis siya na may ibang humahawak sa kamay ni Makoto nang masyadong matagal. Kaya inatake niya si Mondo at pinadala itong lumipad palabas ng kwarto. Ang problema niya, matagal masyado siyang nakikipaghawak kamay kay Makoto. Samantala, si Mondo, nakahiga sa lupa, ay nakangisi dahil napagtanto niyang hindi lang basta ordinaryong tao si Makoto. Napagdesisyonan niyang pagsisihan ni Makoto at Mio na nakilala nila siya. Sunod, sinabi ni Makoto kay Mayo na bantayan si Adono at Mondo dahil may kutob siyang masama sa kanila. Sumang-ayon si Mio at umalis para manmanan. Habang abala siya, napansin niyang walang galaw si Mondo at napakaraming mana na umiikot sa kanya. Tapos nakita niya si Adono na palihim na nakikipag-usap kay isang taong gumagamit ng telepatiya. Matapos tapusin ang kanyang misyon, sinabi niya kay Makoto ang kanyang natuklasan. Pagkatapos, inutusan siya ni Makoto na bumalik sa demiplane para palitan siya ni Shen.
Nang gabing yun, sumama siya sa isang piging kasama ang mga ogro sa kagubatan at nakita si Adono na nakikipag-usap kay Mondo sa kakahuyan. Bigla na lang, hinawakan ni Mondo si Adono at itinali siya sa isang puno. Biglang, isang demonyo ang sumulpot mula sa bibig ni Adono, na agad niyang ikinamatay. Natakot ang ibang ogro sa kagubatan na naiwang nanginginig, nagtataka kung ano ang nangyayari. Dumating si Makoto at tinanong ang demonyo kung bakit niya pinatay si Adono. Ipinaliwanag ng demonyo na si Adono ay konektado sa ilang nakakagambalang nilalang. At saka, siya ay sobrang interesado kay Makoto, at sa pakiramdam niya, napagtanto ni Makoto na isa siyang leech. Sinubukan siyang atakihin ng leech ng isang spell, pero bumaliktad ito, at nasipsip ni Makoto ang mahika, kaya natigilan ang leech. Tapos, kinain pa ni Makoto ang iba pang mahika ng leech, kaya walang laban ito. Telepatikong sinabi niya kay Shen na gusto niyang makausap ang leech mamaya. Sa impormasyong ito, binuksan ni Shen ang isang portal sa ilalim ng leech, at hinayla siya papunta sa demiplane. Nagulantang ang mga forest ogre, akala nila biglang nawala ang leech. Namangha sila sa lakas ni Makoto, napagtanto nila na hindi lang siya basta karaniwang mangangalakal. Nagkakamali pa nga sila, at nabubunyag na may balak silang alisin si Makoto sa piging. Nasaktan si Makoto dito, wala siyang ideya na may masama silang binabalak sa kanya. Samantala, napansin ni Shen si Nilgastoray at nakilala niya ito dahil nagkita na sila dati noong siya ay nasa Anyong Dragon. Noong una, nagkukunwari si Nilgastoray na hindi siya kilala, pero nang magpakita siya ng anino ng kanyang sarili, halos manginig na siya sa takot. Yumuko ang ibang matatanda nang malaman nila kung sino talaga siya. Iginagalang ng husto ni Shen si Makoto dahil siya ang kanyang amo. Nang matuklasan ng matatanda na lingkod ni Makoto si Shen, labis silang nagulat. Kalaunan, bumalik si Makoto sa demiplane para tanungin ang leech. Ibinunyag ng leech na nagtatago siya sa loob ng katawan ng isang ogro sa gubat para lang tingnan ang mga kakayahan nito. Ibinulgar din niya na gusto niyang maging isang Grant, isang taong may mataas na ranggo. Napataas ang kanyang boses sa isang punto, ngunit pinakalma siya ni Mio at Shen. Dahil marami siyang alam tungkol sa mahika, gusto ni Makoto na bilhin ang kanyang mga aklat tungkol sa salamangka dahil ang nag-iisang salamangka na meron siya ay isinulat pa ni Emma para sa kanya noon pa. Ilang segundo ang lumipas, sumingit si Shen at pinuna ang leech tungkol sa kanyang mga ambisyon. Alam na niya na gusto niyang maging isang Grant dahil alam niyang mayroong ibang mundo doon na walang babaeng pinuno, at sumang-ayon ang leech, ngunit idinagdag na ang mga Grant ay nakakapaglakbay sa pagitan ng mga mundo. Pinabulaanan siya ni Shen, na ipinapaliwanag na ang mga nakakaabot talagang lumipat. Ang pagitan ng mga mundo ay tinatawag na Grant. Ito'y sumabog sa isip ng leech dahil hindi niya inaasahan yon. Banggit din ni Shen na ang paglalakbay sa ibang mundo ay sobrang delikado, at maliit ang tsansang makaligtas. Doon napagtanto ng leech na ang lahat ng kanyang plano ay walang saysay. Inaalok siya ni Shen ng kontrata kay Makoto, pero kung itatalikod niya ang kanyang mga orihinal na layunin. Samantala, ang mga adventurer ay nakakulong sa isa sa mga bahay sa demiplane, nagbabalak na nakawin ng ilang gamit mula sa mga orc. Habang, si Mini Shen at isang lasenggo ay nagtungo para magbenta ng mga gamit sa isang tindahan. Sa likod sa lugar ni Shen, ang leech, lumagda ng kontrata kay Makoto, pero sa pagkakataong ito, kinuha ni Makoto ang buong kasunduan. Pagkatapos ng ritual, ang leech ay nagbagong anyo sa isang kaakit-akit na lalaki. Nagpasalamat siya kay Makoto sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na maging kanyang lingkod. Bigla, nagulat si Shen at pagkatapos, boom, may sumabog na umagaw ng atensyon ni Makoto. Kasabay nito, nawala ng malay si Shen na may dumadaloy na dugo mula sa kanyang bibig. Nabigla si Makoto, iniisip na baka nawala na siya ng tuluyan. Sinuri ni Makoto ang katawan ni Shen at nagmamakaawang pinakiusapan si Mio na pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos ay nagpasya siyang pupunta sa pinangyarihan ng pagsabog at gusto niyang sumama ang leech. Nang gabing yon, habang nagpapahinga sa kakahuyan, nagsimulang gumamit ng panggagamot na mahika ang leech. Tumulong sa mga naapektuhan ng pagsabog. Karamihan sa kanila ay yung mga kasama sa nakaraang pakikipagsapalaran. Tinitimbang ni Makoto ang sitwasyon at nag-aalala sa mga nasaktan. Gusto niya silang pagalingin, pero naalala niyang hindi gagana ang kanyang mahika sa kalagayan nila ngayon.
Tapos naisip niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para palakasin ang mahika ng leech para sa mga sugatan. Dumating si Emma sa lugar na may dala ng labi ng isa sa mga orc na naipit sa pagsabog. Agad na pumunta si Makoto sa lugar ng pagsabog at nakakita ng mga wasak na mist portal sa lahat ng dako. Pagtingin niya sa itaas, nakaramdam siya ng isang adventurer sa kabilang panig ng isang portal at dalawa pa sa magkaibang mga portal. Bigla, ang presensya ng piraso ni Shen at ng orc ay naglaho. Iniwan si Makoto na tulala dahil napagtanto niyang patay na sila. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang pumasok sa portal na patungo sa isa sa mga adventurer. Nang hawakan niya ito, nagsimula siyang makakita ng mga alaala ng babaeng adventurer na sumubok na magpaakit sa kanya ilang araw pa lamang ang nakalipas. Sa nakikita niya, bigla niyang nalaman na ang babae at ang kanyang grupo ang nasa likod ng pagsabog na yumanig sa demiplane. Samantala, nagising ang babae sa isang lugar na parang siege, ngunit wala siyang ideya na nasa isang ilusyonaryong lungsod siya. Sa sandaling yun, dumating si Makoto na walang ekspresyon ang mga mata. Habang papalapit siya sa kanya, umatras siya, takot na takot sa kanya. Hinugot niya ang kanyang espada. Iniisip na kaya niya itong talunin dahil isa lang itong negosyante, ngunit si Makoto ay bumunot ng isang bal-araw na pag-aari ng patay ng orc at tinaga ang kanyang mga kamay. Habang siya ay nagdurugo, sumiklab ang galit ni Makoto dahil siya ang dahilan ng pagkamatay ni Mini Shen at nakasama rin ang iba pang orc sa pagsabog. Nagmamakaawa ang babae, ngunit walang saysay tinaga ni Makoto ang kanyang lalamunan. Pagkatapos niyang mawala, siya ay nanghina. Nalulungkot dahil sa kanyang dating mundo, ang kamatayan ay talagang nakakalungkot. Kinabukasan, sinisikap ni Makoto na magpakatatag sa paggunita sa mga nasawi. Kalaunan, pinangalanan niya ang Cindy na Shaki na nangangahulugang kaalaman at nagpapasalamat si Shaki sa bagong pangalan. Pagkatapos, nakipag-usap si Makoto kay Shen tungkol sa nakakabaliw na adventure kahapon. Ang katotohanang napatay niya ang babae ay bumabagabag sa kanya. Kaya iniisip niya na apektado siya ng mga kontrata niya kay Mio, Shen, at Sheki. Nagbigay ng payo si Sheki, sinasabing sa isang kontrata ng kontrol, walang anumang esensya ng lingkod ang pumapasok sa katawan ng amo. Nang marinig ito, medyo kumalma si Makoto. Dagdag pa ni Sheki na maaaring hiramin ni Makoto ang anumang kapangyarihan ng kanyang mga lingkod kahit kailan niya gusto, ngunit kailangan ng panahon para masanay dito. Sumingit si Shen, sinasabing ang nagbabago lang dito ay kapag ang amo at lingkod ay talagang nagtitiwala sa isa't isa. Binanggit din niya na sa mga emergency, maaaring kumilos ang kakayahan ng lingkod nang hindi makontrol. May kakaibang reaksyon si Makoto dito, nagtatanong ng retorikal na tanong. Di nagtagal, nagtatalo sina Mio at Shen dahil naniniwala si Mio na magti-trigger ang kapangyarihan niya kung masasaktan si Makoto. Sumagot si Shen, iniisip na hindi makakapalag si Mio dahil mas malalim ang koneksyon niya kay Makoto, pero bumawi si Mio, sinasabing na inuman na niya ang dugo ni Makoto, at sumagot si Shen na sinaktan siya ni Makoto hanggang sa siya'y naghihirap. Kalaunan, bumuo si Makoto ng plano para panatilihing ligtas ang mahihina at mga bata sa demiplane. Kinumusta niya ang mga nasugatan, nalalaman na ang ilan sa kanila ay gumagaling na ng mabuti. Nakipagkita siya kay Darren at Rugi para pag-usapan ang ilang materyales na makakatulong para mabawasan ang mga biktima kung sakaling may isa pang pagsabog. Bago siya umalis, sinabi niya kay Darren na ingatan ang mga produktong balak niyang ibenta at tuksuhin si YS, at sumang-ayon naman si Darren. Habang papalubog ang araw, binisita ni Shen ang malapit na kaibigan ng namatay na orc. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga pagkakamali, ngunit hindi yun ang pananaw ng orc. Dahil iniligtas ni Makoto ang kanilang nayon kapalit ng kanyang buhay, ayos lang sa kanya yon. Tinapos ni Makoto ang usapan sa pagsasabing gusto niyang itama ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, nakipagkita si Makoto kay Patrick sa kanyang opisina para pag-usapan ang neutral na lungsod na napag-usapan nila. Kanina, sabi ni Patrick, ang lugar ay sa Rotsguard Academy, isang lugar na puno ng mga institusyong pang-edukasyon. Nag-aalok siyang sumulat ng rekomendasyon para kay Makoto para makatulong sa kanyang mga negosyo. Sa isang punto, inamin ni Makoto na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang maskarang suot. Tinanggal niya ito, at nagulat sina Morris at Patrick nang makita ang kanyang mukha. Nang hapon ding yun sa demiplane,
muling nagtalo sina Mio at Shen dahil isinama ni Makoto si Shiki sa isang importanteng misyon. Ipinaliwanag ni Makoto na pinili niya si Shiki dahil mas malamang na hindi ito magdulot ng pagkawasak kumpara kina Mio at Shen. Gusto niyang matuto pa tungkol sa mga tao, mahika, ang Panginoon, at ang kanyang mga magulang, para maintindihan niya kung paano gumagana ang unibersong ito. Kaya naman nagbabalak siyang pumunta sa isang akademya, na ibinabahagi niya sa kanyang mga lingkod. Nalulungkot siya na iwan ang demiplane at ang pagkubkob sa kaguluhan, ngunit nakapagdesisyon na siya. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, binibigyan niya sina Mio at Shen ng ilan sa kanyang mga alaala na interesado sila. Nagpapasalamat sila sa regalo, ngunit binanggit ni Shen na magdadagdag siya ng iba pang residente sa demiplane habang wala si Makoto. Nagulat si Makoto nang marinig na plano ni Shen na magdala ng mga ogre sa gubat sa demiplane. Kinabukasan, nagpaalam si Makoto at umalis patungong Rotsguard Academy. Habang naglalakbay siya, natuntun siya ng babaeng lord at itiniteleport siya sa malayo sa kanyang orihinal na patutunguhan. Samantala, pinag-uusapan ni Morris at Patrick ang nalalapit na digmaan sa pagitan ng mga tao at demonyo. Samantala, si Shiki ay naguguluhan at kinakausap sina Mio at Shen dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyari kay Makoto. Sa kinaroroonan ni Makoto, isang mandirigmang nagngangalang Sofia ang sumugod sa kanya mula sa likod at ibinuwal siya. Kasama niya si Mitsurugi, isa pang mandirigma na tila may malaking galit kay Makoto. Sa wakas nakatayo na si Makoto at sinusubukang alamin ang nangyayari, ngunit mayroon siyang malaking problema, dalawang mandirigma ang nakatitig sa kanya, handang pigilan siya. Samantala, iniisip ni Mitsurugi na si Makoto ay isang uri ng demi-human at nagtataka kung isa siya sa mga pinili ng Panginoon. Bukod pa rito, si Makoto ay sinusubukang tawagan ang kanyang mga lingkod pero hindi makontak. Dumudugo ang kanyang kamay, nawawala ang dalawang daliri matapos ang masamang atake ni Sofia. Tinatanong siya nito kung isa ba siyang chimera na gawa sa tao o isang demi-human, at sabi niya, hindi, tao lang ako. Tapos sabi niya, bakit mo ako inaatake? At ang lakas ng loob niyang sabihin na kampi na siya sa mga demonyo ngayon, kaya kaaway niya siya. Talagang napatahimik si Makoto saglit. Nang marealize niyang nasa gitna siya ng isang gera, mabilis niyang tiningnan ang paligid, at nakita niyang napasama siya sa isang matinding labanan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Iniisip ni Mitsurugi na kailangan niyang pigilan ang hukbo ng mga demonyo sa pagsulong, kaya sinabi niya kay Sofia na patumbahin si Makoto. Tulad ng madaling panahon, ramdam ni Makoto ang panganib, kaya't lumilipat siya sa moda ng laban na parang propesyonal. Nagpapakawala siya ng sandamakmak na bolang apoy kay Sofia at Mitsurugi, tapos sinusubukang tumakas ng maayos. Pero hindi, may mga matutulis na kristal si Mitsurugi na nakahanda, hinaharangan ang lahat ng kanyang daanan. Humahabol si Sofia at sinusubukang damapo ng ilang suntok, pero parang sumasangga sa pader, halos hindi ramdam ni Makoto. Sumasabak si Mitsurugi para sa ikalawang round, kumbinsidong may proteksyon si Makoto dahil bigla na lang siyang sumulpot. Pero si Makoto naman ay parang, ayoko makipag-away, at iniisip ni Mitsurugi na nagmamakaawa na siya ngayon. Nang malaman ni Makoto na sina Sofia at Mitsurugi ang pinakamahuhusay na adventurer, nagpapanak siya, kaya nagpakilala siya bilang isang ordinaryong mangangalakal, pero hindi naniwala si Mitsurugi. Naghanda silang dalawa sa pakikipaglaban, handang sumugod sa kanya. Samantala, nagpasya si Makoto na alisin ang isa sa kanyang mga singsing na pumipigil sa mana. Bigla, napakalakas ng manang lumalabas sa kanya, kaya nagulat sina Mitsurugi at Sofia. Sino kaya ang nakaisip na mangyayari yon? Gayunpaman, itinutok ni Makoto ang isang napakalaking atake ng apoy sa kanila, kaya medyo natakot sila. Nagawang pigilan ni Mitsurugi ang ipinadala ni Makoto sa kanya ng kaunti. Pero grabe, napakalakas ng atake ng mahika na yon. Samantala, nakita ni Sofia ang kanyang pagkakataon at sumugod kay Makoto gamit ang kanyang epikong espada, winawasiwas ito ng mabagal. Pero hindi pumayag si Makoto. Ibinalibag niya ang kanyang espada pababa at dinurog ang kanyang sandata. Nagulat si Sofia, pero sa halip na sumuko, hinawakan niya si Makoto at dinala siya sa himpapawid, hinayaan ang grabidad na gawin ang nararapat. Pero gamulo dahil sa mga naglutangang matutulis na kristal, habang bumabagsak si Makoto.
Nagpaputok siya ng mga atake sa mga kristal para protektahan ang kanyang sarili, habang todo-todo pa rin ang atake niya kay Sofia at Mitsurugi. Bigla niyang nakapa ang napakalaking mana na nakatago sa kanyang singsing. Ang reaksyon ay napakalakas. Sinisira nito ang ilang bahagi ng lugar, at nakikita mo ang mga tao at demonyo na nagmamadaling umalis. Samantala, nakatakas si Makoto sa pamamagitan ng portal bago pa man bumagsak sa lupa. Sa huli, sina Sofia at Mitsurugi ay naiwang lumulutang sa isang pool ng tubig, na sana'y wala na si Makoto. Kinabukasan, nagising si Makoto sa kama kasama sina Mio at Shen, at ano pa. Gumaling na ang lahat ng kanyang sugat sa laban. Maya-maya, nakakuha si Patrick ng impormasyon mula sa isa sa kanyang mga tauhan tungkol sa nangyaring kaguluhan kahapon. Lumalabas na ang malaking pagsabog na yun sa larangan ng digmaan ay galing sa disipulo ng Panginoon. Nagamulong sa pulang gamit pabalik sa demiplane. Nalaman ni Shen na buhay pa rin si Mitsurugi, tapos ibinunyag ni Shiki na sinubukan talagang pilitin ng Lord si Makoto na lumaban sa mga demonyo, kaya niya ito ipinadala sa larangan ng digmaan. Labis na ikinagalit ito ni Makoto, at si Mio ay nagngangalit din, siguradong nag-iisip siya ng paghihiganti. Ibinahagi ni Makoto na gusto niyang palakasin ang daloy ng kanyang mana, at naniniwala siyang magbabago ang lahat kapag natutunan niya ang mga batayan ng mahika. Kaya, pinagtibay niya ang kanyang planong sumama kay Shiki sa isang akademya. Sa pagkakataong ito, sumali sina Shen at Mayo, na nagmumungkahi na sumama sila. Tanggalin ang lahat ng asterisko at panipi para maiwasan ang isa pang kapahamakan gaya kahapon. Pero sabi ni Makoto, ayoko, kailangan kong protektahan ka masyado sa Panginoon. Iniisip niya sila bilang kanyang mga lihim na sandata at ayaw niyang may mangyari sa kanila. Habang natatapos ang usapan, ipinakilala ni Shen kay Makoto ang isa pang bahagi ng kanyang sarili, itong munting piraso na kamukha ni Mini Shen, pero may ibang dating. Pinangalanan ni Makoto siyang Kamoy at ngumiti. Tinawag ni Shen si Kamoy na mga anak ni Makoto dahil gawa siya sa pinagsamang mana nila, at wow, ikinagalit ni Mio yun. Ito yung sandali na tinawag ni Kamoy si Makoto na papa na talaga namang ikinagalit ni Mio. Sa ibang lugar, nagsasanay ng husto ang mga forest ogre sa demiplane kasama ang iba pang mga mandirigma. Tuwang-tuwa sa pagpapalakas ng kanilang lakas, pabalik kay Makoto, namamangha siya nang mapagtanto niyang talagang nakuha ni Shen ang mga ogre sa kagubatan, gaya ng sinabi niya. Nang maglaon noong araw na yun, inilatag ni Akina ang pulang carpet para sa isang adventurer, na nagmamalaki sa lahat ng magagandang bagay na makikita sa ilusyonaryong lungsod. Samantala, bukas ang tindahan sa TSIJ, kasama si Baron na namamahala. Kahit hindi tao ang mga tindera, nakakakuha sila ng mga customer sa pamamagitan ng lahat ng uri ng magagandang marketing para sa kanilang mga produkto at sa ilusyonaryong lungsod. Hindi makapaniwala si Patrick sa kanyang nakikita seryoso ang mga taktika sa negosyo ni Makoto ay nasa ibang antas. Habang papalubog ang araw, si Makoto ay nag-iisang nakaupo at nagbubulay-bulay sa kanyang mga hayop ilang. Simula nang mapadpad siya sa unibersong ito. Tapos tatawag si Emma para yayain siyang sumali sa isang piging para ipagdiwang ang pagbubukas ng tindahan sa TSIJ at ay oo nga pala, ang kanyang palm. Bago umalis, biglang bumabalik sa kanya ang mga alaala mula nang una niyang makilala si Emma hanggang sa lahat ng nangyari. Nagpapasalamat siya sa kanyang pinagdaanan, at excited na mabuhay sa bagong mundong ito. Pero nang sa tingin niya ay maayos na ang lahat, bumabalik na naman ang drama kay Mayo at Shen.